7 buwan na ang dinadala kong buhay, pero itinapon ako ni Marco sa gitna ng malakas na ulan na parang isang basura. Habang ninanamnam nila ng kapatid niyang si Bella ang karangyaan, iniwan nila akong duguan sa isang abandonadong gasolinahan. Dinuraan nila ang aking sakripisyo, ngunit hindi nila alam, ang basurang tinapon nila ang siyang tatapos sa kanilang imperyo. Sino nga ba ang tunay na tagapagmana? Wala na siyang silbi sa pamilyang ito, Marco. After tonight, kailangang mawala na ang babaeng iyan dahil sinisira niya ang imahe nating lahat. Ang tinig na yon ni Bella ay tila isang matalim na balisong na bumaon sa dibdib ni Teresita o Tere habang siya ay nakatayo sa gitna ng malakas na buhos ng ulan sa labas ng kanilang sasakyan. Sa kanyang mga kamay, maingat niyang tinititigan ang isang lalagyan ng mainit na arroz caldo, ang paboritong pagkain ng kanyang asawa para sa kaarawan nito. Ang usok mula sa sabaw ay sumasabay sa malamig na hanging dala ng ulan sa isang liblib na gasolinahan sa Tarlac. Ang kanyang 7 buwang tiyan ay tila kumikirot sa bawat pintig ng kanyang puso, isang babala ng katawan na hindi niya pinansin dahil sa labis na pagmamahal sa lalaking pinagalayan niya ng lahat. Sa loob ng 8 taon, si Tere ang naging anino sa likod ng bawat tagumpay ni Marco Villarreal. Hindi alam ng mundo na ang bawat kontratang pinipirmahan ng Villarreal Freight ay nagmula sa pawis ng kanyang pagtitinda ng pagkain at ang huling sentimo ng lupang iniwan ng kanyang pumanaw na ina. Para kay Tere, ang pagiging asawa ay nangangahulugan ng pagtitiis, ng paglunok ng sariling pangarap upang magningning ang bituin ni Marco. Ngunit ang bawat patak ng ulan na tumatama sa kanyang balat sa mga sandaling iyon ay tila naging lason nang marinig niya ang tugon ng kanyang asawa. Huwag kang mag-alala, Bella. Pagkatapos ng gabing ito, hinding-hindi na natin kailangang tiisin ang pagmumukha niya. I will make sure she disappears for good. Ang boses ni Marco ay malamig. Walang bakas ng pag-aalinlangan o kahit katiting na pagmamahal na ipinangako nito sa harap ng dambana. Nanginginig ang mga kamay ni Tere, hindi dahil sa lamig ng gabi, kundi dahil sa katotohanang unti-unting dumudurog sa kanyang pagkatao. Ang bawat sakripisyo, ang bawat gabing hindi siya natulog upang mapanatiling maayos ang kanilang negosyo. At ang buhay na dinadala niya ngayon sa loob ng kanyang sinapupunan ay tila binaliwala ng isang iglap. Inilabas niya mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na kahon, isang mamahaling relo na binili niya gamit ang perang inutang niya sa mga kasamahan sa palengke. Ito sana ang kanyang sorpresa para kay Marco, ang simbolo ng kanyang paniniwala na muli silang magiging masaya kapag isinilang na ang kanilang anak. Dahan-dahang bumukas ang bintana ng sasakyan. Ang mukha ni Bella, na puno ng pangungutya at selyado ng mamahaling makeup, ay lumitaw sa gitna ng kadiliman. Tumingin siya kay Tere na tila isang dumi sa kanyang daanan. Oh, nandyan ka pala, sister-in-law. Kanina ka pa ba nakikinig? Isang mapang-asar na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Bella. Walang babala niyang inagaw ang kahon ng relo mula sa kamay ni Tere. Ito ba ang gift mo, Chip? Akala mo ba mabibili mo ang class ng pamilya namin gamit ang mga basurang ito? Sa isang mabilis na pagkilos, itinapon ni Bella ang relo sa malalim na putikan sa gilid ng gasolinahan. Ang marahas na pag-andar ng makina ng sasakyan ay tila isang huling hatol ng kamatayan para sa puso ni Tere. Ang mga gulong ng mamahaling sasakyan ay nagsaboy ng maruming tubig at putik sa kanyang buong katawan. Ngunit ang hapdi sa kanyang balat ay wala pang kalahati ng hapdi na nararamdaman niya sa kanyang kalooban. Marco, ang anak natin! Ang pagsigaw ni Tere ay napunta lamang sa kawalan. Ang pulang ilaw ng sasakyan ay unti-unting naglaho sa gitna ng makapal na ulan. Iniwan siyang mag-isa, basang-basa, at hapo sa gitna ng abandonadong kalsada. Napaluhod si Tere sa semento. Ang init ng arroz caldo na bitbit niya ay nawala na, pinalitan ng nakakangilong lamig ng pag-iisa. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang gumapang sa putikan.
Sinusubukang hanapin ang relong itinapon ni Bella. Sa bawat pagbaon ng kanyang kuko sa lupa, nararamdaman niya ang pagsuko ng kanyang katawan. Isang matalim at kakaibang kirot ang gumuhit mula sa kanyang likuran hanggang sa ibaba ng kanyang tiyan. Ang sakit ay tila 1,000 karayom na sabay-sabay na tumutusok sa kanyang pagkatao. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang tanging maririnig ay ang ritmo ng ulan na tumatama sa mga luma at kinakalawang na bubong ng gasolinahan. Isang malapot na likido ang naramdaman ni Tere na dumadaloy sa kanyang mga hita, humahalo sa malamig na tubig ng baha. Doon, sa ilalim ng madilim na langit ng Tarlac, naunawaan ni Tere na ang lahat ng kanyang ipinaglaban ay isang malaking kasinungalingan. Sino ang hihingi ng saklolo para sa isang babaeng tinalikuran na ng sarili niyang mundo? Sa gitna ng paglabo ng kanyang paningin, isang anino ang dahan-dahang lumalapit sa kanya mula sa kadiliman. Hawak ang isang payong na tila isang kislap ng pag-asa sa gitna ng impyerno. Ngunit bago pa man niya makita ang mukha ng estranghero, isang tanong ang umaling-awngaw sa kanyang isipan. Kung ito na ba ang katapusan ng kanyang hininga o ang simula ng isang paghihiganti na isisilang mula sa dugo at ulan? Sa gitna ng malawak na kadiliman ng kalsada, ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang malamlam na bombilya ng abandonadong gasolinahan na tila pagod na rin sa pakikipaglaban sa hangin. Gumapang si Tere sa magaspang na semento. Ang bawat gasgas sa kanyang tuhod at siko ay hindi na niya nararamdaman dahil sa mas matinding kuryente ng sakit na dumadaloy sa kanyang sinapupunan. Ang bawat paghinga niya ay isang pakikibaka, isang pagsamo sa langit na huwag muna siyang bawiin, hindi para sa sarili niya, kundi para sa sanggol na kanina pa tila nagpupumiglas sa loob ng kanyang tiyan. Ang ulan ay hindi tumitigil sa paghampas sa kanyang likuran. Tila ba nais nitong itago ang kanyang mga luha sa mundong tinalikuran na siya. Isang pares ng makintab na sapatos na balat ang biglang huminto sa harap ng kanyang nanlalabong paningin. Ang tubig na sumasaboy mula sa mga gulong ng mga nagdaraang sasakyan sa malayo ay hindi na umabot sa kanya dahil isang malapad na anino ang humarang sa liwanag. Isang itim na payong ang bumukas, nagbibigay ng panandaliang proteksyon mula sa malupit na buhos ng langit. Ang katahimikan ay nabasag lamang ng mahinahon, ngunit baritonong tinig ng isang lalaki na nagtataglay ng awtoridad at hindi maipaliwanag na kapanatagan. Miss, can you hear me? Please, stay with me. Ang wika ni Gabriel Sarmiento habang dahan-dahang lumuluhod sa putikan, hindi inaalintana ang mamahalin niyang terno na nababasa na rin ng ulan. Maingat niyang hinawakan ang balikat ni Tere at doon ay nakita niya ang maputlang mukha ng babaeng ilang buwan na niyang hinahanap sa utos ng kanyang amo. Ngunit ang mas nagpatigil sa tibok ng kanyang puso ay ang isang lumang kwintas na nakalawit sa leeg ni Tere. Isang gintong medalyon na may ukit ng isang agila. Ang sagisag ng pamilya Alcaraz na tanging doang mga tunay na tagapagmana lamang ang nagmamay-ari. Sa mga sandaling iyon, milya-milya ang layo mula sa malungkot na gasolinahan. Ang paligid ay puno ng kislap ng mga kristal na chandelier at tunog ng nagtataas ang mga baso ng alak. Sa loob ng isang engranding ballroom ng isang 5 bituin na hotel sa Maynila, itinaas ni Marco ang kanyang baso ng champagne habang nakapaligid sa kanya ang mga maimpluwensyang tao sa lipunan. Ang kanyang tawa ay umaalingaw-ngaw sa buong silid, tila ba walang bahid ng dumi ang kanyang konsensya pagkatapos iwan ang kanyang asawa sa gitna ng panganib. Para sa kanya, ang gabing ito ay ang simula ng kanyang bagong buhay. Malaya mula sa isang asawang itinuturing niyang pabigat sa kanyang ambisyon. To success and to a future without anchors holding us down. Ang masayang deklara ni Marco habang si Bella ay nakasandal sa kanyang balikat, suot ang isang nangiting puno ng tagumpay. Hindi nila alam na sa bawat patak ng ulan na hinuhugasan ng dugo sa mga hita ni Tere,
ay ang unti-unting pagguho ng bawat pader na itinayo nila para sa kanilang mga sarili. Nabalik ang diwa ni Gabriel nang maramdaman niyang humigpit ang hawak ni Tere sa kanyang manggas. Ang mga labi ng babae ay nangangatal. Sinusubukang bumuo ng mga salitang tanging ang isang ina lamang ang may lakas na bitawan sa harap ng kamatayan. Ang baby ko. Please, save my baby. Ang halos pabulong na pagsamo ni Tere bago tuluyang bumagsak ang kanyang mga talukap. Hindi nag-atubili si Gabriel. Binuhat niya ang nanghihinang katawan ni Tere. Ang init ng dugo nito ay tumatagos sa kanyang puting polo. Isang paalala ng bigat ng buhay na hawak niya ngayon. Sa bawat hakbang niya patungo sa kanyang sasakyan, ang bawat butil ng ulan na tumatama sa payong ay tila isang mabilis na bilang ng oras. Habang inilalapag niya si Tere sa likuran ng sasakyan, isang pangako ang namuo sa isipan ni Gabriel. Hindi lamang buhay ng sanggol ang kanyang ililigtas, kundi ang dangal ng babaeng ito na matagal nang ninakawan ng katarungan. Pinaandar ni Gabriel ang makina at ang mga ilaw ng kanyang sasakyan ay tila dalawang matalas na mata na humihiwa sa makapal na kurtina ng ulan. Habang mabilis silang lumalayo sa gasolinahan, naiwan sa putika ng basag na relo at ang malamig na arroz caldo, mga saksi sa isang buhay na natapos na, upang bigyang daan ang isang bagong nilalang na isisilang mula sa puot at pag-asa. Ngunit habang tumatakbo ang sasakyan patungo sa pinakamalapit na ospital, isang nakakatakot na katahimikan ang bumalot sa loob. Hindi na gumagalaw si Tere at ang tanging maririnig ay ang mabilis na paghinga ni Gabriel habang pilit na nilalabanan ng takot na baka huli na ang lahat para sa huling anak ng mga Alcaraz. Ang bawat pagbukas ng kanyang mga mata ay tila pagpunit sa isang makapal na telang bumabalot sa kanyang kamalayan. Ang unang naramdaman ni Teresita ay ang hindi pamilyar na lambot ng mga unan at ang amoy ng sariwang lavender na humahalo sa amoy ng mamahaling gamot. Wala na ang malupit na hagupit ng ulan, wala na ang amoy ng krudo at basang semento ng gasolinahan. Sa halip, ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang nabaon sa isang mahimbing at maputing kumot na gawa sa pinakamahusay na sutla. Gising na po ang pasyente. Ma'am, huwag po muna kayong biglang babangon. Dahan-dahan lang po. Ang banayad na tinig ng isang nurse na nakasuot ng malinis na uniforme ang nagpabalik sa kanyang ulirat. Naguguluhan si Tere. Lumingon siya sa paligid at nakita ang isang malawak na silid na puno ng mga antigong kagamitang gawa sa madilim na kahoy, mga painting na tila gawa ng mga tanyag na alagad ng sining, at isang malaking bintana kung saan sumisilip ang banayad na sikat ng araw sa isang malawak at luntiang hardin. Ito ay isang palasyo, malayo sa maliit at masikip na apartment na pinagsaluhan nila ni Marco, kung saan bawat sulok ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang kakulangan. Ang dahan-dahang paglapat ng pintong gawa sa mabigat na nara ay naghudyat ng pagpasok ng isang matandang lalaki. Ang kanyang tindig ay bakas ng kapangyarihan, ngunit ang kanyang mga mata ay tila isang bukal ng pagsisisi at pangungulila. Sa likuran niya ay si Gabriel, ang lalaking tumulong sa kanya sa gitna ng bagyo. Hindi nakapagsalita si Tere. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, isang ritmo ng kaba na tila nagbabadya ng isang katotohanang hindi niya alam kung handa siyang harapin. Ngunit laking gulat niya nang ang matanda na kinikilala sa buong bansa bilang ang makapangyarihang Don Severino Alcaraz ay dahan-dahang lumuhod sa gilid ng kanyang kama. Ang paglapat ng mga tuhod nito sa sahig ay lumikha ng isang mahinang tunog ng pagpapakumbaba na yumanig sa buong pagkatao ni Tere. Patawarin mo ako, Apo. Patawarin mo ako kung na ngayon lang kita nahanap. Ang boses ng matanda ay nanginginig. Bawat salita ay may dalang bigat ng maraming taon ng pangungulila. Apo, hindi ko po kayo naintindihan. Ako po ay isang simpleng tindera lamang ng pagkain. Baka po nagkakamali kayo.
Ang nangangatal na sagot ni Tere habang pilit na ibinabangon ng sarili, iniinda ang kirot sa kanyang tahi at ang bigat ng kanyang tiyan na himalang nananatiling ligtas. Ang iyong ina, si Maria Teresa, siya ang kaisa-isa kong anak. Itinakwil ko siya dahil pinili niyang mamuhay ng simple kasama ang iyong ama. Isang desisyon na pinagsisihan ko sa bawat segundo ng aking buhay mula nang mabalitaan ko ang kanyang pagpanaw. Paliwanag ni Don Severino habang ang kanyang mga kamay na may mga marka ng katandaan ay dahan-dahang kinuha ang isang maliit at kupas na litrato mula sa kanyang bulsa. Iniabot niya ito kay Tere. Sa litrato, nakita ni Tere ang isang batang babae na kamukhang kamukha niya. May suot ng ngiting puno ng laya at pag-asa. Ito ang kanyang ina. Sa isang bersyon na hindi niya kailanman nakilala. Isang prinsesang tinalikuran ang korona para sa pag-ibig. Ang bawat pagdaloy ng luha sa pisngi ni Tere ay tila naghuhugas sa mga taon ng pangungutya na tinanggap niya mula sa pamilya Villarreal. Hindi siya basurang itinapon. Siya ay isang kayamanang matagal nang nawala. Dahan-dahang hinaplos ni Tere ang kanyang tiyan, kung saan ang kanyang anak ay muling nanahimik at ligtas. Tumingin siya kay Gabriel na nakatayo sa isang sulok. Ang mga mata nito ay puno ng respeto at isang uri ng malasakit na hindi niya kailanman naramdaman mula kay Marco. Lahat ng yaman ko, lahat ng impluwensya ng mga Alcaraz ay sayo na ngayon, Teresita. Wala nang mananakit sayo, wala nang titingin sayo ng mababa. Ang matikas na pangako ni Don Severino. Ngunit sa gitna ng karangyaang nakapaligid sa kanya, isang mapait na tanong ang kumawala sa mga labi ni Tere. Isang katanungang nagpatahimik sa buong silid at nag-iwan ng isang malalim na sugat sa hangin. Kung nalaman po ba ni Marco na ako ay isang Alcaraz? Kung nalaman po ba niyang meron akong ganitong yaman? Iiwan pa rin ba niya ako sa gitna ng ulan? Ang katahimikan ay naging kasing bigat ng isang dambuhala. Ang tanong ni Tere ay hindi lamang para sa kanyang lolo, kundi para sa sarili niyang pusong hanggang ngayon ay hindi pa rin makapaniwala na ang pag-ibig na ibinigay niya ay walang halaga dahil lamang sa siya ay mahirap. Ang bawat pahina ng dokumentong inilatag ni Gabriel sa ibabaw ng kanyang kandungan ay tila isang piraso ng kanyang sariling balat na dahan-dahang binabalatan. Sa loob ng malamig na silid na yon, ang tanging maririnig ay ang marahang paghinga ni Tere at ang banayad na paglipat ng mga papel na naglalaman ng katotohanang mas mapait pa sa abdo. Ang mga pirma niya, ang mga pirma na ibinigay niya ng may buong pagtitiwala habang nakaupo sila sa hapagkainan at nangangako si Marco ng isang magandang kinabukasan, ay naroon, nakatatak sa mga papeles na nagpapatunay ng kanyang sariling pagkagapi. Ginamit niya ang pangalan mo para kumuha ng mga utang na hindi niya kayang bayaran, Senyorita Teresita. Ang lupang iniwan ng iyong ina ay matagal na niyang isinanla sa bangko upang pondohan ang marangyang pamumuhay ni Bella at ang mga palugi niyang proyekto. Ang paliwanag ni Gabriel, ang kanyang boses ay tila isang malamig na agos ng tubig na pilit na gumigising kay Tere mula sa isang mahabang panaginip. Tinitigan ni Tere ang isang particular na transfer of rights. Naalala niya ang gabing iyon. Pagod na pagod siya mula sa pagluluto ng daan-daang order ng lunchbox at lumapit sa kanya si Marco. Minasahin nito ang kanyang mga balikat, hinalikan ang kanyang noo at sinabing kailangan lang nito ng pirma niya para sa insurance ng kanilang magiging anak. Dahil sa pagmamahal, dahil sa pag-aakalang bahagi siya ng mga pangarap ni Marco, pumirma siya nang hindi binabasa ang nilalaman. Ngayon, malinaw na sa kanya. Ang bawat haplos at bawat halik ay may katapat na halaga ng salapi. So, all this time, I was just his signature? I was just a bank account with a face? Ang tanong ni Tere, ang kanyang tinig ay tuyot at walang bakas ng emosyon. Isang senyales ng pusong sobrang sugatan
kaya hindi na nito maramdaman ang sakit. Higit pa roon, ma'am, ayon sa aming investigasyon, balak na talaga nilang i-declare na ikaw ay nawawala o pumanaw na pagkatapos mong manganak para tuluyan nilang makuha ang lahat ng natitira mong ari-arian ng walang sagabal. Dagdag ni Gabriel. Kinuha ni Tere ang kanyang cellphone, ang lumang gadget na may basag na screen na tila sumasalamin sa kanyang buhay. Binuksan niya ang social media account ni Bella. Doon nakita niya ang isang video na in-upload lamang ilang oras ang nakalilipas. Si Bella ay nasa isang mamahaling butik. Tumatawa habang ipinapakita ang isang bagong disenyo ng sapatos. Finally, I can breathe. No more smelling like sauteed garlic and cheap oil in the house. Freedom feels so good and expensive. Ang caption ni Bella sa video na sinundan ng isang mapang asar na halakhak. Isang matalim na pait ang gumuhit sa lalamunan ni Tere. Naalala niya kung paano siya nagtitipid, kung paano niyang tinitiis na huwag bumili ng bagong tsinelas para lamang may maibigay na baon kay Bella sa eskwelahan noon. Ang bawat sentimo na pinaghirapan niya ay naging kislap ng alahas sa leeg ng taong itinuring siyang basura. Dahan-dahang itinabi ni Tere ang mga dokumento. Tumayo siya mula sa kanyang upuan. Iniinda ang bahagyang kirot sa kanyang katawan at naglakad patungo sa malaking salamin na nasa sulok ng silid. Tinitigan niya ang kanyang sarili, ang maputlang mukha, ang mga mata na puno ng pagod, at ang tila pagkalanta ng kanyang dating masayahing disposisyon. Ngunit sa likod ng pagod na yon, may isang bagong apoy na nagsisimulang magliyab. Gabriel, tawag niya. Hindi inaalis ang tingin sa sariling refleksyon. Ano po iyon, senyorita? Isuot mo sa akin ang lahat ng mga alahas na ibinigay ni Lolo. Gusto kong maramdaman ang bigat ng bawat karat ng yaman na sinayang ko sa mga taong walang utang na loob. Mula sa araw na ito, ayaw ko nang makarinig ng kahit anong balita tungkol sa paghihirap nila. Gusto ko, ako ang magiging balita na sisira sa kanilang mundo. Kinuha ni Tere ang isang litrato nila ni Marco na itinago niya sa kanyang pitaka, ang tanging alaala ng kanilang kasal. Sa harap ni Gabriel, dahan-dahan niya itong pinunit sa gitna. Ang tunog ng pagkapunit ng papel ay tila isang formal na pagwawakas sa 8 taon ng panlilinlang. Hindi na siya ang babaeng nagmamakaawa sa ilalim ng ulan. Ang ulan na iyon ang humugas sa kanyang kahinaan at ang putik na dumumi sa kanyang damit ang siyang magiging abono sa kanyang pagbangon. Ngunit sa kabila ng kanyang katigasan, nang dahan-dahang lumabas si Gabriel sa silid, muling hinawakan ni Tere ang kanyang tiyan. Isang tanong ang nanatiling nakabitin sa hangin. Isang lihim na takot na hindi niya kayang aminin kahit kanino. Paano niya ituturo sa kanyang anak ang magmahal kung ang tanging natitira sa kanyang puso ay ang malamig at matigas na hangarin para sa katarungan? Ang paglipas ng mga araw sa mansyon ng mga Alcaraz ay tila isang mahabang proseso ng pagpapatigas sa isang pusong dati ay gawa sa marupok na luwad. Sa bawat pagsikat ng araw, hindi na ang amoy ng ginisa o usok ng uling ang sumasalubong kay Tere, kundi ang amoy ng sariwang tinta ng mga pahayagan at ang matikas na bango ng kape na inihahain sa isang tasa na gawa sa mamahaling porselana. Ang bawat umaga ay isang labanan, hindi na laban sa gutom o sa pagod ng pagtitinda, kundi laban sa sariling kawalan ng tiwala sa sarili. Sa loob ng malawak na silid-aklatan, si Gabriel ang nagsisilbing gabay ni Tere. Ang mga mata ng lalaki ay laging nakatitig sa kanya nang may seryosong anyo. Tila ba binabasa nito ang bawat emosyong dumadaloy sa kanyang mukha habang ipinapaliwanag ang mga komplikadong numero ng corporate finance. Senyorita, ang kapangyarihan ay hindi lamang nasa dami ng pera. Ito ay nasa kakayahan mong basahin ang takbo ng isip ng iyong kalaban bago pa man sila kumilos. Ang paalala ni Gabriel habang itinuturo ang mga graph sa kanyang laptop. Minsan,
parang gusto ko nang sumuko, Gabriel. Hindi ko alam kung kakayanin kong makipagsabayan sa mga taong buong buhay nilang pinag-aralan ito. Ako, ang tanging alam ko lang ay kung paano pagkasyahin ang benta ng 25 piraso ng arroz caldo, ang mahinang pag-amin ni Tere habang pinupunasan ang pawis sa kanyang noo kahit pamalamig ang bugso ng aircon sa silid. Dahan-dahang inilapag ni Gabriel ang kanyang panulat. Lumapit siya ng bahagya, sapat lamang upang maramdaman ni Tere ang init ng presensya nito, ngunit hindi lumalampas sa hangganan ng paggalang. Ang kasanayan mo sa pagtitinda sa kalsada ang siyang magiging alas mo. Doon, natuto kang makiramdam sa tao. Doon, natuto kang magtiis. Ang mga numerong ito, madaling pag-aralan, pero ang tibay ng sikmura at puso, iyan ang wala ang mga kalaban mo. Ang mga salitang iyon ay tila isang mainit na haplos sa kaluluwa ni Tere. Sa bawat gabi ng kanyang pag-aaral, ang kanyang 7 buwang tiyan ay tila nagiging mas mabigat. Ngunit sa bawat sipa ng sanggol sa loob, nararamdaman niya ang isang uri ng lakas na hindi niya inakalang taglay niya. Ang bata ang kanyang baluti, ang dahilan kung bakit kailangan niyang maging isang bagong Teresita. Isang hapon, habang naghahanda para sa isang dinner meeting kasama si Don Severino, tumayo si Tere sa harap ng isang malaking salamin na abot hanggang sahig. Nakasuot siya ng isang dekalidad na puting business suit na sadyang ginawa para sa kanyang nagbabagong katawan. Ang tela ay dahan-dahang humahaplos sa kanyang balat, isang malayo at marangyang pakiramdam mula sa kupas na duster na dati niyang suot sa gasolinahan. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay at hinaplos ang kanyang malaking tiyan. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon, ang buhok na maayos na nakapusod, ang mga labi na may bahid ng tamang kulay ng lipstick, at ang mga matang hindi na lumuluha, kundi nag-aapoy sa determinasyon. Sa sandaling iyon, siya ay isang larawan ng kagandahan at kapangyarihan, isang inang handang sumagupa sa bagyo para sa kanyang anak. "You look beautiful, senyorita." Ang boses ni Gabriel mula sa pintuan ay bumasag sa katahimikan. Nakatayo ito roon, ang mga kamay ay nasa likuran, at may isang bihirang ngiti na sumilay sa mga labi nito. Isang saglit na katahimikan ang namagitan sa kanila. Isang uri ng katahimikan na puno ng mga bagay na hindi masabi ng mga salita. Isang kilig na tila ba isang mahinang kislap ng bituin sa madilim na gabi. Bago pa man makasagot si Tere, isang kakaibang pagyanig ang naramdaman niya mula sa maliit na mesa sa tabi ng kama. Ang kanyang lumang depindot na cellphone, ang tanging gamit na hindi niya itinapon mula sa kanyang dating buhay, ay nagbigay ng isang sunod-sunod na ilaw sa gitna ng madilim na silid. Ang screen ay puno ng mga gasgas, ngunit malinaw na nababasa ang pangalang lumabas sa caller ID Marco. Ang paghinga ni Tere ay tila tumigil. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay naging kasing lakas ng isang martilyo na tumatama sa kanyang dibdib. Bakit siya tatawag ngayon? Bakit ngayon? Kung kailan dahan-dahan na siyang bumabangon mula sa putikan kung saan siya iniwan nito. Dahan-dahang lumapit si Tere sa telepono. Ang bawat hakbang niya ay tila may bigat ng 1 tonelada. Sa likuran niya, ramdam niya ang pagmamasid ni Gabriel, ang pag-aalala sa mga mata nito na tila ba handang agawin ang telepono para protektahan siya. Inabot ni Tere ang gadget. Ang panginginig ng kanyang mga daliri ay hindi niya mapigilan. Nang pindutin niya ang accept, ang tanging narinig niya ay ang marahas na paghinga sa kabilang linya. Bago pa man bumitaw ang isang boses na dati ay nagbibigay sa kanya ng ligaya, ngunit ngayon ay tila isang tinig mula sa impyerno. "Tere, alam kong buhay ka. Huwag kang magtago dahil alam mo kung ano ang kaya kong gawin." Ang boses ni Marco ay puno ng desperasyon at pananakot. Isang babala na ang nakaraan ay hindi pa tapos sa kanya. Sa gitna ng marangyang silid,
Sa harap ng salamin kung saan siya ay tila isang reyna, muling naramdaman ni Tere ang lamig ng ulan sa gasolinahan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya tumakbo. Hinigpitan niya ang hawak sa telepono habang ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa kanyang sariling refleksyon, isang babaeng hindi na muling yuyuko sa kahit na kaninong bagyo. Nasaan ka, Teresita? Huwag mo akong subukan. Don't make this hard for me. Kung iniisip mong makakatakas ka sa mga obligasyon mo sa bangko at sa pamilyang ito, nagkakamali ka. Bumalik ka rito ngayon din. Ang boses ni Marco na lumabas mula sa maliit na speaker ng telepono ay tila isang maruming hangin na pumasok sa malinis at marangyang silid ni Tere. Habang nakatayo sa harap ng isang malaking salamin, suot ang isang mamahaling silk robe na kulay ginto, tinitigan ni Tere ang sarili niyang refleksyon. Ang kanyang kamay na humahawak sa telepono ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pagkamuhi na tila isang kumukulong putik sa kanyang dibdib. Ang bawat salita ni Marco ay nagpapaalala sa kanya ng gabing iniwan siya nito sa gitna ng kalsada, sugatan at nagmamakaawa. Sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng kanyang magulo at mausok na opisina, marahas na hinilot ni Marco ang kanyang sentido. Ang Villarreal Freight ay unti-unti nang kinakain ng utang at ang tanging paraan upang pansamantalang mapatigil ang mga naniningil ay ang pirma ni Tere sa isang bagong loan. Para kay Marco, si Tere ay hindi asawa. Siya ay isang susi, isang kagamitang nawawala sa panahong kailangan niya ito. Marco, why are you still wasting your time calling that woman? Siguradong nabulok na yon sa kung saang kanal pagkatapos nating iwanan. Ang boses ni Bella ay puno ng pait, habang abala ito sa pag-aayos ng kanyang mamahaling kuko sa sofa. Just declare her dead. Mas madali ang proseso kapag wala na siya. Hindi ganoon kadali yun, Bella. Kailangan ko ang bangkay niya o ang pirma niya. The investors are breathing down my neck. Ang singhal ni Marco bago muling itapat ang telepono sa kanyang tainga. Hindi alam na ang bawat salitang binitawan nila ay naririnig ng babaeng itinuring nilang basura. Dahan-dahang ibinaba ni Tere ang telepono sa ibabaw ng marmol na lamesa nang hindi bumibitaw ng kahit isang salita. Ang kanyang katahimikan ay mas malakas pa sa anumang sigaw. Lumingon siya kay Gabriel na kanina pa nakatayo sa tabi ng bintana. Tahimik na nagmamasid. Ang mga mata ni Gabriel ay puno ng matinding galit para sa lalaking nasa kabilang linya, ngunit nanatili siyang kalmado para kay Tere. Gusto niyang bumalik ako, Gabriel. Gusto niya ang pirma ko para isalba ang imperyong itinayo niya sa ibabaw ng mga luha ko. Ang mahinang wika ni Tere, habang ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang humahaplos sa kanyang 7 buwang tiyan. Anong balak niyo, senyorita? Ang tanong ni Gabriel. Ang boses nito ay tila isang matalim na espada na handang bumunot para sa kanya. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Tere. Lumakad siya patungo sa bintana at pinanood ang paglubog ng araw na nagbibigay ng kulay kahel sa malawak na lupain ng mga Alcaraz. Ibibigay ko sa kanya ang gusto niya. Magpapakita ako, pero hindi bilang asawang nagmamakaawa. Magpapakita ako sa paraang hinding-hindi niya malilimutan hanggang sa huling hininga niya. Kinabukasan, naging usap-usapan sa social media ang isang post ni Marco. Isang larawan ni Tere na may itim na ribon, kasama ang isang caption na puno ng kasinungalingan. Ipagdarasal namin ang iyong kaligtasan, aking mahal na asawa. Kahit saan ka man naroon, sana ay alam mong hinihintay ka namin ng iyong anak. Isang mapagkunwaring pighati na idinisenyo upang makakuha ng simpatiya mula sa mga kliyente at takpan ang katotohanan ng kanyang kalupitan. Habang pinapanood ni Tere ang video ng isang pekeng memorial service na inorganisa ni Marco sa kanilang lumang parokya, isang luhang puno ng puot ang pumatak mula sa kanyang mata. Nakita niya si Bella na
na nagpapahid ng pekeng luha habang tinitingnan ang sarili sa kamera ng kanyang phone. Ang bawat hagulgol ng mga ito ay tila isang malupit na biro. "Gabriel," tawag ni Tere. Ang kanyang tinig ay naging kasing lamig ng yelo. "Ihanda mo ang terno na kulay itim. Ang pinakamahal at pinakamarangyang damit na meron ako. Kung gusto nilang magluksa, bibigyan ko sila ng dahilan para totoong umiyak." Sa sandaling iyon, ang huling bahagi ng pagmamahal ni Tere para kay Marco ay tuluyan ng natuyot, pinalitan ng isang matigas na determinasyon. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay naging kasing bigat ng isang hakbang patungo sa isang digmaan kung saan siya na ang may hawak ng lahat ng alas. Ngunit sa gitna ng kanyang paghahanda, isang masamang balita ang dumating. Ang bangko ay nagpadala ng notice of foreclosure sa maliit na bahay na itinayo ng kanyang ina, ang tanging lugar na itinuturing ni Tere na tahanan, at ang nakapirma sa dokumentong magpapaali. Sa alaala ng kanyang ina, walang iba kundi si Marco Villarreal. Ang katarungan ay hindi na sapat. Ngayon, ang laban ay naging personal. Paano haharapin ni Tere ang lalaking handang sunugin ang lahat ng mahalaga sa kanya para lamang sa pera, habang ang kanyang sariling katawan ay nagsisimula ng manghina dahil sa bigat ng kanyang dinadala? Ang puting papel na hawak ni Teresita ay tila nagbabaga, sapat upang mapaso ang kanyang mga daliri sa bawat segundong tinititigan niya ang salitang foreclosure. Ang maliit na bahay sa Tarlac, ang tahanang puno ng amoy ng nilagang saging, at ang halimuyak ng ilang-ilang na itinanim ng kanyang ina, ay nakatakda ng bawiin ng bangko dahil sa mga utang na hindi niya kailanman pinakinabangan. Para kay Marco, ang bahay na yon ay isang piraso lamang ng lupang may halaga sa merkado. Ngunit para kay Tere, iyon ang tanging buhay na alaala ng isang babaeng nagmahal sa kanya ng walang kapalit. Hindi ko hahayaang hawakan nila ang bahay ni Nanay, Gabriel. Kahit isang piraso ng kahoy, hindi nila pwedeng dungisan ng kanilang mga kamay. Ang pabulong na wika ni Tere, habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa dokumento. Ang kanyang boses ay hindi nanginginig. Ito ay may talim na tila isang itak na handang tumaga sa sinumang hahadlang sa kanya. "Nakahanda na ang mga abogado, senyorita. Pero kailangan ninyong mag-ingat. Ayon sa ulat, nandoon ngayon si Marco kasama ang mga appraiser ng bangko. Gusto nilang makuha ang appraisal value bago matapos ang linggong ito." Ang paalala ni Gabriel habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Nakikita ni Gabriel ang pamilyar na kislap sa mga mata ni Tere. Isang apoy na mas mainit pa sa anumang kape na dati nitong inilalako. Dahan-dahang tumayo si Tere mula sa kanyang upuang pilus. Ang bawat kilos niya ay may kasamang pag-iingat dahil sa bigat ng kanyang 8 buwang tiyan. Isang itim na maternity dress na gawa sa mamahaling lace ang suot niya. Tila ba nagluluksa siya para sa kanyang nakaraan habang pinaghahandaan ang kanyang muling pagsilang. Ang bawat hakbang niya sa makinis na sahig ng mansyon ay lumilikha ng isang marahang tunog na tila ba isang babala sa bawat taong makakasalubong niya. Nang makarating sila sa lumang bayan ng Tarlac, ang ulan ay tila nagbibigay ng isang malungkot na pagtanggap sa kanyang pagbabalik. Mula sa loob ng madilim na bintana ng sasakyan, nakita ni Tere ang pamilyar na bakod na gawa sa kawayan. Ngunit sa gitna ng bakuran, nakatayo ang isang sasakyang hindi nararapat doon, ang mamahaling SUV ni Marco. Nakita ni Tere si Marco na nakatayo sa beranda ng bahay, tila isang hari na nagmamasid sa kanyang nasasakupan. Hawak nito ang isang baso ng alak habang itinuturo sa mga lalaking kasama nito ang mga bahagi ng bahay na dapat ayusin o gibain. Sa tabi nito ay si Bella na nakasuot ng sunglasses kahit na makulimlim, abala sa pagkuha ng mga litrato na tila ba ang bahay ay isang tourist attraction lamang. "This place is so dusty and old, Marco,"
Bakit hindi na lang natin ipagiba lahat at itayo yung warehouse na sinasabi mo? At least doon, kikita pa tayo. Ang boses ni Bella ay umalingaw-ngaw hanggang sa labas. Puno ng pait at kawalan ng respeto. Isang matinding kirot ang naramdaman ni Tere sa kanyang dibdib, hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa labis na pambabaliwala ng mga ito sa kanyang pagkatao. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng sasakyan. Ang marang pagbagsak ng kanyang mga paa sa basang lupa ay tila isang hudyat ng digmaan. Hindi na siya gumamit ng payong. Hinayaan niyang maramdaman ng kanyang balat ang bawat patak ng ulan. Ang ulan na minsan nang naging saksi sa kanyang pagkatalo. Marco Villarreal. Ang boses ni Tere ay hindi malakas. Ngunit ito ay sapat na upang mapatigil ang lahat ng tao sa beranda. Ang baso ng alak sa kamay ni Marco ay dahan-dahang tumagilid at ang laman nito ay dahan-dahang tumulo sa sahig hanggang sa tuluyan itong bumagsak at mabasag sa semento. Ang tunog ng pagkabasag ng kristal ay tila isang hudyat ng paghinto ng oras. Ang mukha ni Marco ay naging kasing puti ng papel. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat na tila ba nakakakita siya ng isang multong bumangon mula sa hukay. Tetere, buhay ka? Ang nauutal na tanong ni Marco habang ang kanyang buong katawan ay nagsimulang manginig. Si Bella naman ay napaurong hanggang sa tumama ang kanyang likod sa pader. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang itinakip sa kanyang bibig upang pigilan ng isang pagsigaw. Tinitigan sila ni Tere nang may mga matang walang bahid ng takot. Ang bawat patak ng ulan na dumadaloy sa kanyang mukha ay tila mga kristal na luha ng tagumpay. Hindi lang ako buhay, Marco. Ako ang may-ari ng lahat ng nilalakaran mo ngayon. Ang malamig na sagot ni Tere habang dahan-dahang iniaabot ni Gabriel sa kanya ang isang gintong folder. Ang foreclosure notice na hawak mo? Basura na yan. Dahil simula sa oras na ito, ang bangko na inutangan mo ay pag-aari na ng pamilya Alcaraz. Ang katahimikan sa paligid ay naging kasing bigat ng isang dambuhala. Ang hangin ay tila tumigil sa pag-ihip habang nakatitig si Marco sa babaeng dati ay itinapon niya sa putikan. Ngunit ngayon ay nakatayo sa harap niya na tila isang reynang may hawak ng kanyang tadhana. Ngunit sa gitna ng kanyang pagpapakitang gilas, naramdaman ni Tere ang isang biglang paghila mula sa kanyang sinapupunan. Isang sakit na mas matindi kaysa sa lahat ng naranasan niya. Napakapit siya sa braso ni Gabriel, ang kanyang mukha ay bahagyang namilipit sa sakit. Nakita ni Marco ang panghihina ni Tere at isang mapanganib na kislap ang lumabas sa kanyang mga mata. Isang kislap ng isang desperadong tao na handang gawin ang lahat upang hindi mawala ang kanyang huling alas. Buntis ka pa rin at mukhang hindi mo na kaya. Ang mahinang bulong ni Marco habang dahan-dahan itong lumalapit kay Tere. Isang hakbang na tila ba may masamang balak sa gitna ng ulan. Ang bawat pintig sa ibaba ng puso ni Teresita ay tila isang malupit na paalala ng kanyang kahinaan. Isang marahas na paghatak na nagmumula sa loob ng kanyang sinapupunan na tila ba ang sanggol ay nagmamadali nang lisanin ng isang mundong puno ng puot. Ang kanyang mga daliri ay mariing bumaon sa braso ni Gabriel, sapat upang mayupi ang mamahaling tela ng polo nito, habang ang kanyang paningin ay nagsisimulang balutin ng puting ulap ng sakit. Ang ulan na kanina ay malamig sa kanyang balat ay tila naging kasing init na ng kumukulong tubig. Huwag kang lalapit, Marco. Ang boses ni Gabriel ay naging kasing talim ng isang kidlat na humiwa sa madilim na langit. Humakbang siya ng bahagya pasulong. Inilalagay ang sariling katawan bilang pader sa pagitan ni Tere at ng lalaking dati ay itinuring nitong sandigan. Asawa ko siya, Gabriel. Wala kang karapatang pigilan ako sa oras na kailangan niya ng tulong. Ang sigaw ni Marco habang ang kanyang mukha ay namumula sa pagitan ng desperasyon at huwad na pag-aalala. Dahan-dahan siyang humakbang. Ang kanyang mga sapatos ay lumilikha ng marahang pag-umbok
sa basang lupa ng bakuran. Tere, makinig ka. I'm sorry for everything. Let's forget the house, let's forget the money. Dalhin na kita sa hospital. Ako ang ama ng anak mo. Ako ang dapat na nasa tabi mo. Sa gitna ng kanyang paghihirap, isang mapait na tawa ang pilit na kumawala sa mga tuyot na labi ni Tere. Ang bawat salita ni Marco ay tila isang bagong lason na pilit isinusubo sa kanya. Naalala niya ang gabing iniwan siya nito. Ang gabi, kung kailan ang tanging kailangan niya ay ang kamay nito. Ngunit ang ibinigay nito ay ang usok ng mabilis na humaharurot na sasakyan. Ama? Ang mahinang wika ni Tere, ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit puno ng pait. Ang isang ama, hindi itatapon ang kanyang anak sa putikan para lamang sa isang relo. Ang isang ama, hindi nananakawin ang huling alaala ng lola ng kanyang anak. Bawat salita ni Tere ay tila isang sampal na nagpatahimik sa ingay ng ulan. Napahinto si Marco. Ang kanyang mga mata ay lumalakbay sa malaking tiyan ni Tere na tila ba ngayon lamang niya napagtanto ang bigat ng kanyang kasalanan. Ngunit si Bella, na nakatayo sa likuran, ay hindi nakatiis at sumigaw nang may halong pagkasuklam. Ang dami mo pang sinasabi. Marco, don't listen to her. Nag-iinarte lang yan para makuha ulit ang simpatsya mo. Look at her. She's an Alcaraz now, right? Bakit kailangan pa nating tumulong? Ang boses ni Bella ay matinis, tila isang kiskis ng bakal sa gitna ng katahimikan. Isang matinding pag-ungol ng sakit ang muling kumawala kay Tere. Sa pagkakataong ito, naramdaman niya ang init ng likidong dumadaloy sa kanyang mga hita. Ang kanyang panubigan ay tuluyan ng pumanaw. Ang takot na mawala ang kanyang anak ay mas matindi pa sa takot na mamatay siya sa mga sandaling iyon. Gabriel, ang anak ko, iligtas mo ang anak ko. Ang pagsamo ni Tere, habang ang kanyang buong katawan ay dahan-dahang sumusuko sa bigat ng sitwasyon. Mabilis siyang binuhat ni Gabriel. Ang pagkilos nito ay puno ng ingat, ngunit may bilis ng isang taong alam ang halaga ng bawat segundo. Sa bawat hakbang ni Gabriel patungo sa sasakyan, ang bawat patak ng ulan ay tila nagiging saksi sa huling pagkakataon na tatapak si Tere sa lupang iyon bilang isang biktima. Tere! Wait! Hindi pa tayo tapos! Ang habol na sigaw ni Marco. Tatakbo sana ito ngunit mabilis siyang hinarang ng mga tauhan ni Don Severino na kanina pa nakabantay sa paligid. Ang marahas na pagsara ng pinto ng sasakyan ay tila isang formal na paghihiwalay ng dalawang mundo. Sa loob ng tumatakbong sasakyan, ang tanging maririnig ay ang mabilis na paghinga ni Tere at ang banayad na pag-alo ni Gabriel habang hinahawakan nito ang kanyang kamay. Ang init ng palad ni Gabriel ay tila isang angkla na pilit humihila kay Tere pabalik sa katinoan. Stay with me, Teresita. Malapit na tayo. Huwag kang susuko para sa bata. Ang pabulong na wika ni Gabriel, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kalsada, ngunit ang kanyang puso ay tila kasabay na pumipintig ng puso ni Tere. Tumingin si Tere sa labas ng bintana. Pinapanood ang mga ilaw ng kalsada na nagiging malalabong guhit ng liwanag. Sa gitna ng kanyang dusa, isang pangako ang namuo sa kanyang isipan. Kung bibigyan siya ng pagkakataong mabuhay muli kasama ang kanyang anak, hinding-hindi na niya papayagang maging anino siya ng kahit na sinong lalaki. Ngunit habang papalapit sila sa ospital, ang bawat sipa ng bata ay tila humihina at ang dilim ay dahan-dahang lumalamon sa kanyang paningin. Ang bawat ikot ng gulong ng stretcher sa makinis na sahig ng ospital ay tila isang mabilis na bilang ng mga segundong nalalabi sa buhay ni Teresita. Ang malakas at puting ilaw sa kisame ng hallway ay mabilis na nagdaraan sa kanyang paningin. Tila mga kidlat na nagpapaalala sa kanya ng bagyong iniwan niya sa labas. Ramdam niya ang malamig na hangin mula sa mga aircon na tumatama sa kanyang basang balat. At ang bawat hininga niya
ay may kasamang amoy ng antiseptic at takot. "Stay with me, Teresita. Malapit na tayo." Ang boses ni Gabriel ay nanginginig, isang bihirang pagkakataon kung saan ang matikas na abogado ay nawalan ng kontrol sa kanyang emosyon. Ang kanyang mga kamay, na dati ay matatag sa paghawak ng mga legal na dokumento, ngayon ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng stretcher habang tumatakbo sila patungo sa operating room. Naramdaman ni Tere ang unti-unting paglayo ng kanyang malay, ang bawat ingay sa paligid, ang mabilis na paglakad ng mga nurse, ang mahinang tunog ng mga kagamitang medikal na inihahanda, at ang paulit-ulit na babala ng monitor ng kanyang puso ay tila nagiging isang malabong bulong sa kanyang pandinig. Sa gitna ng dilim na dahan-dahang lumalamon sa kanya, ang tanging imaheng natitira ay ang mukha ng kanyang ina at ang pangako niyang hindi pababayaan ang kanyang anak. "Doc, she's losing too much blood. Her vitals are dropping." Ang boses ng isang nurse ay puno ng pagmamadali. Sa labas ng pinto, naiwan si Gabriel na mag-isa. Ang kanyang puting polo ay puno na ng mantsa ng dugo at putik, isang marahas na kaibahan sa malinis na kapaligiran ng ospital. Napasandal siya sa pader, dahan-dahang napaupo sa sahig at itinago ang kanyang mukha sa kanyang mga palad. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman ni Gabriel ang kawalang kapangyarihan. Hindi sapat ang batas, hindi sapat ang pera ng mga alcaraz upang garantiyahan ang kaligtasan ng babaeng dahan-dahan nang kumukuha ng puwang sa kanyang puso. Lumipas ang mga oras na tila mga taon. Ang bawat pagbukas at pagsara ng pinto ng operating room ay nagbibigay ng panandaliang kaba sa dibdib ni Gabriel. Dumating si Don Severino, ang kanyang tindig ay bakas ng matinding pag-aalala. Ang matanda ay tahimik na naupo sa isang tabi, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang tungkod. Tila ba doon niya kinukuha ang lakas upang hindi bumagsak. Sa loob ng silid, sa gitna ng matinding labanan para sa buhay, isang himala ang nagsimulang mabuo. Sa kabila ng panghihina, narinig ni Tere ang isang tunog, isang matinis at malakas na pag-iyak na tumagos sa katahimikan ng silid. Hindi ito isang simpleng tunog. Ito ay ang tinig ng isang bagong simula. Ang hudyat na ang dugong alcaraz ay nananatiling buhay at matatag. "It's a boy, ma'am. Napakagwapo ng anak niyo." Ang pabulong na wika ng doktor habang dahan-dahang inilalapit ang sanggol sa mukha ni Tere. Isang mahinang nangiti ang sumilay sa mga labi ni Tere bago siya tuluyang binalot ng isang mahimbing na tulog. Ang pag-iyak ng bata ay tila isang awit ng tagumpay laban sa lahat ng pait na dinanas niya. Ngunit habang nagaganap ang himalang ito sa loob, isang malaking banta ang naghihintay sa laba. Dumating si Marco sa lobby ng ospital kasama ang kanyang sariling abogado at ilang mga dokumento. Ang kanyang mukha ay wala ng bakas ng pagkukunwari. Ito ay puno ng isang desperadong hangarin na bawiin ang kanyang pag-aari. "Nasaan ang asawa ko? May karapatan akong makita ang anak ko. Ako ang legal na ama at walang sino mang makakapigil sa akin na kunin ang bata." Ang sigaw ni Marco na naging sanhi ng pagkagulantang ng mga tao sa paligid. Tumayo si Gabriel mula sa sahig, inayos ang kanyang sarili, at hinarap si Marco nang may mga matang tila nagbabaga. Ang labanan sa kalsada ay tapos na, ngunit ang labanan para sa kinabukasan ng bata ay nagsisimula pa lamang. Ang marahas na pagtulak sa pinto ng waiting area ay lumikha ng isang tunog na yumanig sa katahimikan ng pasilyo. Isang hudyat ng muling pagdating ng bagyong pilit na tinatakasan ni Teresita. Pumasok si Marco na tila isang hayop na nasusukol. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at desperasyon. Hindi na siya ang makinis at disenteng negosyante na kilala ng madla. Siya ngayon ay larawan ng isang taong handang manunog ng buong mundo, huwag lamang mawala ang huling baraha ng kanyang kapangyarihan. "Nasaan ang anak ko? Nasaan si Tere?"
Ang sigaw ni Marco na naging sanhi ng paghinto ng mga nurses sa kanilang gawain. I am the husband. I have every legal right to be in that room. Huwag ninyo akong itulad sa kung sinong estranghero lang. Dahan-dahang tumayo si Gabriel. Si Gabriel mula sa kanyang upuan. Ang bawat kilos niya ay kalmado. Isang matinding kaibahan sa nagpupumiglas na presensya ni Marco. Inayos niya ang kanyang salamin at hinarap ang lalaking dati ay naging dahilan ng pagluha ni Tere. Ang bawat hakbang ni Gabriel sa makintab na sahig ay tila isang babala. Ang marahang tunog ng kanyang sapatos ay nagsilbing ritmo ng papalapit na katarungan. Marco, umalis ka na. Habang nakikiusap pa ako ng maayos, hindi mo na pag-aari si Teresita at hinding-hindi mo magiging pag-aari ang batang isinilang niya. Ang malamig na pahayag ni Gabriel. Ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit ito ay may bigat na tila isang hatol ng korte. You don't understand, Gabriel. That child is a Villarreal. My blood runs through his veins. Ang sagot ni Marco, habang pilit na nakikipagbuno sa mga security guard na humarang sa kanyang daanan. Huwag ninyong gamitin ang yaman ng mga Alcaraz para ilayo sa akin ang pamilya ko. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Gabriel. Kinuha niya ang isang manipis na folder mula sa kanyang bag at dahan-dahang iniharap kay Marco. Blood? Ang tinutukoy mo ba ay ang dugo na muntik nang maubos sa katawan ni Tere nang iwanan mo siya sa ulan? O ang dugo na balak mong gamitin para isalba ang palubog mong kumpanya? Binuksan ni Gabriel ang folder. Ito ang preliminary injunction. At kasama nito ang mga dokumento ng iyong pambabae, ang paglustay mo sa pera ni Tere, at ang ebidensya ng iyong pag-abandona sa isang buntis na asawa. Sa oras na humakbang ka papapasok sa silid na yon, sisiguraduhin kong hindi lang ang kumpanya mo ang mawawala sa iyo, kundi pati na rin ang iyong kalayaan. Napatigil si Marco. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas at bumababa. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng mga pader ng ospital. Sa likuran niya, humahangos na dumating si Bella. Suot ang kanyang mamahaling takong na lumilikha ng mabilis na tunog sa sahig. Marco, let's go! This is a trap! Marami ng reporters sa labas. Sinisira nila ang pangalan natin. Ang pabulong na wika ni Bella, ang kanyang mga mata ay puno ng takot sa posibleng iskandalo. Samantala, sa loob ng isang pribadong silid na puno ng katahimikan at liwanag, dahan-dahang imulat ni Tere ang kanyang mga mata. Sa kanyang tabi, nakahiga ang isang maliit na anghel na nakabalot sa malinis na puting tela. Ang bawat marahang paghinga ng sanggol ay tila isang hima sa sugatang puso ni Tere. Hindi niya naririnig ang kaguluhan sa labas. Para sa kanya, ang tanging mahalaga ay ang init ng balat ng kanyang anak na dahan-dahang humahaplos sa kanyang dibdib. Hinding-hindi ka nila makukuha, anak. Ang pabulong na panata ni Tere habang ang isang kristal na luha ay dahan-dahang pumatak sa noo ng bata. Hinding-hindi mo mararanasan ang lamig ng ulan na naranasan ko. Ngunit ang katahimikan ni Tere ay nabasag nang pumasok si Don Severino. Ang mukha ay seryoso at may dalang masamang balita. Ang bawat hakbang ng matanda ay may kasamang bigat na tila ba may bago silang kalaban na kailangang harapin. Teresita, ang simula ni Don Severino, ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala. Hindi tumitigil si Marco. Kinausap niya ang media. Pinalalabas niyang kinidnap natin ang kanyang asawa at anak gamit ang ating kapangyarihan. Ngayon, ang buong bansa ay nakatingin sa atin at ang batas ay maaaring pumabor sa kanya bilang legal na asawa. Ang takot na tila isang malamig na kamay ay muling humawak sa puso ni Tere. Tumingin siya sa kanyang anak at pagkatapos ay sa pintuan kung saan ramdam niya ang presensya ng taong sumiran sa kanyang buhay. Sa gitna ng kanyang kaligayahan, isang bagong panganib ang sumulpot. Ang katotohanan na ang batas, kung minsan, ay nagiging baluti rin ng mga mapagsamantala.
Ang bawat kislap ng liwanag mula sa telebisyon sa loob ng marangyang silid ng iyong ospital ay tila isang mabilis na saksak sa dangal ni Teresita. Nakatitig siya sa screen. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakayakap sa kanyang bagong silang na anak, habang pinapanood ang mukha ni Marco na punong-puno ng mapagkunwaring luha. Ang bawat paghikbi nito sa harap ng mga kamera ay tila isang malupit na dula na idinisenyo upang baligtarin ang mundo. Nananawagan po ako sa pamilya Alcaraz. Ibalik ninyo sa akin ang asawa ko. Ibalik ninyo ang anak ko. Hindi dahil mayaman kayo ay may karapatan na kayong paghiwalay ng isang pamilya. Ang boses ni Marco ay nanginginig. Bawat salita ay may dalang pait na tila siya ang biktima. Sa tabi nito, nakatayo si Bella na nakasuot ng simpleng itim na damit, walang bakas ng dating kayabangan, hawak ang isang panyo at tumatango sa bawat salita ng kanyang kuya. Ang kanilang mga followers sa social media ay mabilis na nagpapakalat ng galit. Mga komentong bumabatikos sa mapang-aping mayaman na humahadlang sa pagmamahalan ng mag-asawa. They are turning the people against us, Gabriel. Ang mahinang wika ni Tere. Ang kanyang tinig ay tuyot, ngunit ang kanyang mga mata ay naglalayab sa isang matinding determinasyon. Gusto nilang gamitin ang awa ng publiko para makuha ang bata. Hindi nila mahal ang anak ko. Mahal nila ang posisyon na maibibigay ng batang ito sa kanila. Dahan-dahang lumapit si Gabriel sa telebisyon at pinatay ito. Ang katahimikan ay muling bumalot sa silid, pinalitan lamang ng mahinang ugong ng aircon at ang marahang paghinga ng sanggol. Tumingin siya kay Tere at sa unang pagkakataon, nakita niya ang isang bahid ng takot sa mukha ng babaeng akala niya ay naging kasing tigas na ng bakal. Hindi ko hahayaang mangyari iyon, Teresita. Ang batas ay hindi lamang nakabase sa isang piraso ng papel na katibayan ng kasal. Nakabase rin ito sa kaligtasan at kapakanan ng bata. Ang pangako ni Gabriel habang dahan-dahang humahawak sa sandalan ng upuan ni Tere. Pero kailangan nating kumilos ng mabilis. Marco is playing dirty, so we have to be smarter. Isang biglang pagyanig sa pintuan ng silid ang nagpatalon sa puso ni Tere. Hindi ito isang simpleng katok. Ito ay isang marahas at paulit-ulit na paghampas ng kamao sa matigas na kahoy, tila ba may isang dambuhalang nagpupumilit na pumasok. Ang bawat kalabog ay nagdadala ng babala na ang panganib ay nasa labas na mismo ng kanilang pintuan. Bumukas ang pinto at pumasok ang isang opisyal ng pulisya kasama ang isang kinatawan mula sa social welfare. Sa likuran nila, nakasilip ang mapang-asar na mukha ni Marco. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa tagumpay. Ma'am, mayroon po kaming order dito. Ayon sa reklamo ng inyong asawa, iligal ninyong itinatago ang bata at may banta po sa kaligtasan ng sanggol dahil sa inyong kalagayang emosyonal. Ang wika ng opisyal, ang kanyang tinig, ay walang bahid ng emosyon. Anong banta? Ako ang ina. Ako ang nagluwal sa kanya. Ang sigaw ni Tere habang mas lalong hinigpitan ng yakap sa bata. Ramdam niya ang mabilis na pagtibok ng puso ng sanggol. Tila ba nakikiramdam din ito sa panganib na nakapaligid sa kanila. Tere, please. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Ibigay mo na ang bata sa akin at pag-usapan natin ito ng maayos sa labas. Ang boses ni Marco ay puno ng maling lambing, isang uri ng pagmamanipula na dati ay nagpapalambot sa puso ni Tere. Ngunit ngayon ay nagpapasuka sa kanya. Tumayo si Don Severino mula sa kanyang kinauupuan. Ang kanyang tungkod ay lumikha ng isang matunog na pagtama sa sahig, isang hudyat ng kanyang huling pasensya. Subukan ninyong hawakan ang apo ko at sisiguraduhin kong bukas na bukas din ay wala na kayong trabahong babalikan. Ngunit hindi natinag ang opisyal. Don Severino, iginagalang po namin kayo. Pero ang batas ay batas. Kailangan naming suriin ang bata sa isang neutral na pasilidad hanggang sa maayos ang custody dispute. Sa mga sandaling iyon, ang mundo ni Tere ay tila dahan-dahang gumuho.
Ang mga kamay ng mga nurse ay dahan-dahang lumalapit sa kanya upang kunin ang bata. Ang bawat paghakbang nila ay tila isang bilang ng oras patungo sa kanyang muling pag-iisa. Tumingin si Tere kay Gabriel. Ang kanyang mga mata ay nagsusumamo, humihingi ng isang himala na magliligtas sa kanya mula sa bangungot na ito. Habang iniaabot ni Tere ang bata ng may panginginig, isang biglang paghinto ang naganap. Isang lalaki na nakauniforme ng ospital ang humahangos na pumasok. Hawak ang isang tablet na naglalaman ng mga resulta ng DNA test na kinuha ni Gabriel ng palihim ilang oras matapos isilang ang bata. Wait! Mayroon kaming mahalagang ebidensya na magpapabago sa lahat ng ito. Ang sigaw ni Gabriel. Nanlaki ang mga mata ni Marco at ang kanyang mukha ay biglang napuno ng isang hindi maipaliwanag na takot. Ano ang lihim na itinatago ni Marco na kinatatakutan niyang lumabas sa resulta ng pagsusuring iyon? At sapat na ba ito upang mapanatili ang bata sa piling ni Tere? O ito ang simula ng isang mas malalim at mas madilim na katotohanan na sisira sa lahat? Anong legal rights ang sinasabi mo, Marco? Ang isang kasal na simulat sa pool pa lang ay isang malaking panlilinlang dahil hindi ka kailanman naging malaya mula sa iyong madilim na nakaraan. Ang boses ni Gabriel ay tila isang malakas na dagundong na nagpatahimik sa buong silid. Pati na ang mga opisyal na kanina ay handa ng kunin ang sanggol mula sa mga braso ni Teresita. Ang bawat salita ay may dalang bigat ng isang katotohanang matagal nang ibinaon sa limot, isang lihim na tila isang anino na ngayon ay binigyan ng liwanag. Ang marahas na paglapag ng folder ni Gabriel sa ibabaw ng lamesa ay lumikha ng isang tunog na tila hudyat ng pagbagsak ng isang imperyo. Ang mukha ni Marco ay naging kasing puti ng mga pader ng ospital. Ang kanyang mga mata na kanina ay puno ng kayabangan at huwad na pighati, ngayon ay nanlilisik sa takot. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang nanginig at ang bawat butil ng pawis na namumuo sa kanyang noo ay tila mga saksi sa kanyang pagkatalo. Sa tabi niya, si Bella ay tila nawalan ng boses. Ang kanyang panyo ay nahulog sa sahig habang ang kanyang mga labi ay bahagyang nakabukas sa gulat. Anong ibig mong sabihin? Ang nauutal na tanong ni Marco habang sinusubukang bawiin ang kontrol sa kanyang sarili. This is fake! Gawa-gawa niyo lang yan para sirain ako. Tumingin si Gabriel sa kinatawan ng social welfare at sa pulis bago muling ibaling ang kanyang matalim na tingin kay Marco. Ito ang katibayan na bago ka pa man ikinasal, kay Teresita 8 taon na ang nakalilipas, mayroon ka ng unang kasal na hindi kailanman na anal sa probinsya ng Leyte. You are a bigamist, Marco. At sa mata ng batas, ang kasal ninyo ni Tere ay void ab initio. Walang bisa mula pa noong unang araw. Wala kang legal na karapatan bilang asawa at lalong wala kang karapatan bilang ama hanggat hindi mo napatutunayan ang iyong sarili sa korte. Naramdaman ni Tere ang isang matinding panghihina sa kanyang buong katawan. Ang bawat alaala ng kanyang kasal, ang puting belo, ang mga pangako sa harap ng altar, ang bawat gabing inilaan niya ang sarili para sa lalaking ito ay tila mga piraso ng salamin na dahan-dahang nadudurog sa loob ng kanyang puso. Ang lalaking pinag-alayan niya ng lahat ay hindi lamang isang taksil, kundi isang kriminal na pumasok sa kanyang buhay sa ilalim ng isang malaking kasinungalingan. Tinitigan ni Tere ang kanyang anak na mahimbing na natutulog, walang kamalay-malay, sa bagyong nagaganap sa paligid. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sa gitna ng sakit, naramdaman niya ang isang uri ng kalayaan. Kung ang kasal nila ay isang kasinungalingan, nangangahulugan itong hindi siya kailanman naging pag-aari ni Marco. Umalis ka na, Marco. Ang boses ni Tere ay mahina, ngunit may talim na hindi kayang baliin ng kahit na sino.
Umalis ka na bago ko pa maisipang dagdagan ang mga kasong isasampa ko sa'yo. Hinding-hindi mo hahawakan ang anak ko. Hinding-hindi mo na muling madudungisan ang buhay ko. Napilitang umatras si Marco. Ang mga opisyal ng pulisya, matapos mabasa ang mga dokumento, ay dahan-dahang inalalayan ang magkapatid na Villarreal palabas ng silid. Ang bawat hakbang ng kanilang mga sapatos sa hallway ay tila isang mabilis na paglayo ng isang masamang panaginip. Ngunit bago tuluyang lisanin ang pinto, lumingon si Marco kay Tere. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang mapanganib na puot na tila isang huling babala. Nang tuluyang sumara ang pinto, ang katahimikan ay muling bumalot sa silid, pinalitan lamang ng marahang paghinga ni Tere na tila ba ngayon lamang siya muling nakahinga ng maluwag. Lumapit si Gabriel. Si Gabriel sa kanya. Ang kanyang anyo ay puno ng malasakit. Dahan-dahang inilapag ni Gabriel ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay ni Tere. Isang init na nagbigay ng panandaliang kapanatagan sa kanyang nanginginig na katawan. Tapos na ang takot, Teresita. Ligtas na kayo ng bata. Ang pabulong na wika ni Gabriel. Tumingin si Tere sa mga mata ni Gabriel at nakita ang isang uri ng tapat na pangako na hindi niya kailanman nakita kay Marco. Ngunit sa likod ng kanyang pasasalamat, isang bagong kaba ang sumulpot sa kanyang isipan. Paano kung ang lahat ng ito ay simula pa lamang ng isang mas malaking digmaan? Paano kung ang pamilya Villarreal ay mayroon pang itinatagong alas na maaaring sumira sa kanila ni Don Severino? Ang marahang pagbukas ng bintana ng silid ay nagpapasok ng isang malamig na simoy ng hangin, dala ang amoy ng basang lupa at ang tila papatapos na ulan. Ngunit sa labas ng ospital, sa loob ng madilim na sasakyan ni Marco, isang tawag ang ginawa nito sa isang taong matagal na nilang hindi nakakausap. Isang taong may hawak ng isang sikretong mas matindi pa sa bigami, isang lihim na maaaring magpabago sa tingin ni Don Severino sa sarili niyang apo. Akala ko, kapag nalaman ko ang katotohanan, guguho ang mundo ko. Pero bakit parang ngayon lang ako nakahinga ng maluwag, Gabriel? Ang pabulong na wika ni Teresita ay tila isang malambot na balahibong lumilipad sa loob ng tahimik na silid ng ospital. Habang nakaupo sa gilid ng kanyang kama, dahan-dahang hinahaplos ni Tere ang maliliit na daliri ng kanyang anak. Ang sanggol ay himbing na himbing, walang kamalay-malay na ang kanyang pagkatao ay naging mitya ng isang malaking digmaan. Ang sikat ng araw na tumatagos sa kurtina ay nagbibigay ng gintong kulay sa balat ni Tere, tila isang banal na basbas para sa isang babaeng nanggaling sa impyerno ng panlilinlang. Nakatayo si Gabriel malapit sa bintana, pinagmamasdan ang bawat kilos ni Tere. Ang kanyang puso, na dati ay tila isang matigas na batas na nakasulat sa bato, ngayon ay dahan-dahang lumalambot sa harap ng katatagan ng babaeng ito. Ang bawat kurap ng mga mata ni Tere ay tila isang bagong pahina ng pag-asa na nais niyang basahin hanggang sa dulo. Dahil sa wakas, Teresita, wala ka nang kailangang patunayan sa kahit na kanino. Ang banayad na tugon ni Gabriel, ang kanyang tinig ay tila isang mainit na kumot sa gitna ng malamig na umaga. Ang katotohanan ay hindi parusa, kundi isang susi. Malaya ka na, at ang anak mo ay malaya na rin. Isang matamis ngunit may halong pait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Tere. Kinuha niya ang isang basong tubig sa tabi ng mesa. Ang marahang pagdaiti ng porselana sa kahoy ay ang tanging ingay na maririnig. Sa sandaling iyon, dumasok sa silid si Don Severino. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa habang nakatingin sa kanyang apo at apo sa tuhod. Ang matanda ay tila nabawasan ng maraming taon sa kanyang anyo. Ang bawat tawa nito ay may dalang tunay na ligaya. Maghanda na kayo. Bukas ay uuwi na tayo sa mansyon. Ang masayang deklara ni Don Severino. Hinding-hindi na kayo tatapak sa kahit na anong lupang pag-aari ng mga Villarreal. Ang batang iyan ang magiging prinsipe ng mga Alcaraz.
Ngunit sa gitna ng kanilang munting pagdiriwang, isang kakaibang panginginig ang naramdaman ni Tere sa kanyang bulsa. Ang kanyang lumang cellphone, ang gamit na naging saksi sa kanyang mga pighati, ay muling nagbigay ng liwanag. Hindi ito tawag, kundi isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Enjoy the mansion while it lasts, Teresita. Ang akala mong lolo ay may itinatagong lihim tungkol sa pagkamatay ng iyong ina. Tanungin mo siya tungkol sa gabing umalis si Maria Teresa sa ulan. Marco might be a liar, but the Alcaraz family is built on blood and silence. Ang bawat salita sa screen ay tila isang malamig na patak ng yelo na dumadaloy sa gulugod ni Tere. Ang kanyang paghinga ay biglang naging mabigat, at ang init ng silid ay tila naglaho sa isang kurap. Tumingin siya kay Don Severino na abala sa pakikipag-usap sa baby, at bigla siyang nakaramdam ng isang hindi maipaliwanag na takot. Sino ang nagpadala nito? Si Marco ba? O meron pang ibang taong nagnanais na sirain ang kanyang bagong nahanap na katahimikan? May problema ba, Teresita? Ang tanong ni Gabriel, na tila napansin ang biglang pagputla ng kanyang mukha. Mabilis na itinago ni Tere ang cellphone sa ilalim ng kanyang unan. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang pilit na bumubuo ng isang ngiti. Wala, Gabriel. Siguro ay napagod lang ako ng bahagya. Sa kabilang panig ng lungsod, sa loob ng isang madilim at makalat na bar, nakaupo si Marco kasama ang isang matandang babae na may suot na maraming alahas at may mapanuring mga mata. Siya si Doña Elena, ang malayong kamag-anak ng mga Alcaraz na matagal nang itinakuwil ni Don Severino dahil sa inggit at kasakiman. Sigurado ka ba rito, Marco? Ang pabulong na tanong ni Elena habang dahan-dahang inilalapag ang isang luma at dilaw na dokumento sa mesa. Kapag inilabas natin ito, hindi lang si Teresita ang mawawalan ng mana, ang buong pangalan ng mga Alcaraz ay madadamay. Gawin mo na, Elena. Ang sagot ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng puot at desperasyon. Kung hindi mapupunta sa akin ang bata at ang yaman, sisiguraduhin kong wala ring matitira para sa kanila. Gusto kong makita kung paano babagsak ang reynang binuo ninyo mula sa putikan. Ang marahang paguntog ng baso ni Marco sa matigas na kahoy ng bar ay tila isang hudyat ng muling pagbuo ng isang bagyo. Habang si Tere ay naghahandang matulog sa loob ng ospital, yakap ang kanyang anak. Hindi niya alam na ang pinakamalaking hamon sa kanyang buhay ay hindi na magmumula sa kalsada o sa ulan, kundi sa mismong dugong nananalaytay sa kanyang mga ugat. Sino nga ba ang tunay na kaaway? At ano ang lihim na handang ibunyag ni Marco upang tuluyang wasakin ang tiwalang namamagitan kay Tere at sa kanyang lolo? Sa bawat hakbang ni Teresita sa loob ng mansyon ng mga Alcaraz, tila may mga bulong ang bawat dingding na gawa sa narra na nagpapaalala sa kanya na ang karangyaan ay may kalakip na anino. Ang malalaking chandelier sa kisame ay nagbibigay ng liwanag na tila mga bituin. Ngunit para kay Tere, ang bawat kislap nito ay nagpapaalala sa kanya ng mga lihim na pilit itinatago sa ilalim ng makintab na sahig. Hawak niya ang kanyang anak, ang munting si Angelo, na mahimbing na natutulog sa kanyang mga braso, tila isang anghel na walang malay sa bagyong muling namumuo sa paligid. Welcome home, Teresita. Dito, sa silid na ito lumaki ang iyong ina, ang malambot na wika ni Don Severino habang binubuksan ang isang malaking pintong gawa sa inukit na kahoy. Ang amoy ng luma ngunit malinis na silid, isang timpla ng tuyong rosas at pulbos, ay agad na yumakap kay Tere. Nakita niya ang mga gamit ng kanyang ina na nanatiling maayos, ang isang antigo na sulyapan, ang kama na may manipis na kurtina at ang mga paboritong libro ni Maria Teresa. Isang matinding pangungulila ang dumaan sa puso ni Tere. Ngunit kaagad itong pinalitan ng isang malamig na kaba nang maalala niya ang mensaheng natanggap niya sa ospital. Lolo, ang mahinang simula ni Tere, ang kanyang tinig ay nanginginig sa gitna ng katahimikan ng silid. Sinasabi nila
na ang bawat pamilya ay may lihim. Ano po ba ang totoong nangyari? Noong gabing umalis si nanay sa mansyong ito, bakit po kailangang umabot sa puntong kinalimutan ninyo ang isa't isa? Napatigil si Don Severino. Ang kanyang mga kamay na nakahawak sa kanyang gintong tungkod ay dahan-dahang nanginig at ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Tila ba ang tanong ni Tere ay isang malakas na hampas ng hangin na nagpabagsak sa kanyang matikas na anyo. Ang marahang paghinga ng matanda ay naging mabilis at umiwas siya ng tingin patungo sa bintana kung saan tanawang malawak na lupain. Masyado pang maaga para sa mga kwentong yan, apo. Ang mahalaga ay narito ka na, ang sagot nito. Ngunit ang boses niya ay walang sigla. Tila ba may isang mabigat na batong nakadagan sa kanyang lalamunan. Hindi nakaligtas ang reaksyong yon sa paningin ni Tere. Ang buto ng pagdududa na itinanim ni Marco ay nagsisimula ng tumubo. Sa sandaling iyon, pumasok si Gabriel sa silid. Bit-bit ang ilang mga papeles. Napansin ni Gabriel ang tensyon sa pagitan ng maglolo at ang kanyang mga mata ay kaagad na nagpakita ng malasakit para kay Tere. Senyorita, kailangan nating mag-usap sa library. Mayroong mahalagang impormasyon tungkol sa galaw ni Marco at ng kumpanya. Ang wika ni Gabriel, ang kanyang boses, ay tila isang angkla na humihila kay Tere, pabalik sa katinoan. Nang makarating sila sa library, dahan-dahang inilapag ni Tere ang bata sa isang malambot na basket. Lumapit si Gabriel sa kanya at sa isang bihirang pagkakataon, dahan-dahang hinawakan ng kanyang kamay. Ang init ng palad ni Gabriel ay nagbigay ng panandaliang kapanatagan sa nanginginig na katawan ni Tere. "You're distracted, Teresita. Is it about the message?" Ang pabulong na tanong ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso sa mga mata ni Tere. Puno ng katapatan. "Hindi ko alam kung sino ang paniniwalaan ko, Gabriel. Ang lolo ko na nagligtas sa akin o ang taong sumira sa buhay ko pero tila may hawak ng isang katotohanang hindi masabi ni lolo." Ang sagot ni Tere, ang kanyang mga luha ay dahan-dahang namumuo. Bago pa man makasagot si Gabriel, ang malakas na tunog ng pagring ng telepono sa ibabaw ng lamesa ay bumasag sa kanilang sandali. Ang marahas na tunog na yon ay tila isang hudyat ng simula ng isang sakuna. Mabilis na sinagot ni Gabriel ang tawag at sa bawat segundong nakikinig siya, ang kanyang mukha ay naging kasing tigas ng semento. "Ano? Paanong nangyari iyon?" ang deklara ni Gabriel. Hinarap niya si Tere. Ang kanyang anyo ay puno ng panganib. Inilabas na ni Marco ang dokumento sa media. Isang lumang testamento na nagsasabing hindi si Maria Teresa ang tunay na anak ni Don Severino. Sinasabi nilang ang buong pagkatao mo ay isang panloloko para makuha ang yaman ng mga Alcaraz. Ngayon, may mga pulis na papunta rito para sa isang investigasyon ng fraud. Ang mundo ni Tere ay tila tuluyang gumuho. Ang mga braso niya ay nanghina at napakapit siya sa sandalan ng upuan upang hindi bumagsak. Ang katahimikan ng mansyon ay biglang napalitan ng tunog ng mga sirena sa malayo na dahan-dahang lumalapit, tila mga asong gutom na handang lumamon sa kanyang bagong buhay. Paano mapapatunayan ni Tere ang kanyang dugo kung ang mismong taong dapat ay nagtatanggol sa kanya ay hindi makatingin ng diretso sa kanyang mga mata? At ano ang gagawin niya kapag ang pintuan ng mansyon ay muling bumukas, hindi para sa isang bisita, kundi para sa mga taong handang bawiin ang lahat sa kanya, pati na ang kanyang anak? Ang bawat pag-ikot ng asul at pulang ilaw mula sa mga sasakyan ng pulis ay tila mga mapanuring mata na humahalinhin sa pagtama sa malalaking bintana ng mansyon. Binubulabog ang katahimikan ng gabi sa isang marahas na paraan. Ang bawat kislap ay tumatama sa mga antigong portrait ng mga Alcaraz sa dingding. Tila ba ang mga ninuno ni Teresita ay nakatingin din sa kanya nang may panghuhusga. Sa loob ng malawak na foyer, ang hangin ay naging kasing bigat ng tingga at ang bawat hininga ni Tere ay tila isang pakikipaglaban sa isang hindi nakikitang kamay
na sumasakal sa kanyang leeg. Ibigay niyo sa akin ang bata. You are a fraud, Teresita. Magnanakaw ka ng pagkatao. Ang sigaw ni Marco na umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Nakatayo siya sa likuran ng mga pulis. Ang kanyang muka ay puno ng isang nakapandidiring tagumpay. Officer, iyan ang babaeng sinasabi ko. Ginamit niya ang pekeng dokumento para linlangin ang matandang ito at makuha ang yaman ng mga Alcaraz. At ang batang iyan, he is in danger sa kamay ng isang kriminal. Naramdaman ni Tere ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Ngunit bago pa man siya tuluyang manghina, naramdaman niya ang matatag na kamay ni Gabriel sa kanyang likuran. Ang init ng palad nito ay tila isang tahimik na utos na manatiling nakatayo. Hinigpitan ni Tere ang yakap kay Angelo. Ang munting sanggol ay nagsisimula nang maglabas ng mahinang ungol ng pagkadiskomportable. Tila ba nadarama rin nito ang puot na namamayani sa paligid. Officer, meron kaming mga legal na dokumento para patunayan ang identity ng aking kliyente. Ang mga alegasyong ito ay gawa-gawa lamang ng isang desperadong lalaki. Ang matigas na depensa ni Gabriel, ang kanyang boses ay tila isang pader na bakal na humaharang sa pananakot ni Marco. Desperado? I have the original birth certificate of Maria Teresa right here. Ang deklara ni Marco habang iwinawagayway ang isang dilaw na papel. Dito nakasulat na ang ama ng nanay mo ay hindi si Don Severino. Isang hamak na hardinero ang nakapirma rito. You are nothing but a bastarda of a bastarda. Ang bawat salita ni Marco ay tila isang marahas na sampal na nagpaguho sa huling lakas ni Tere. Lumingon siya kay Don Severino, umaasang makakakita ng pagtanggi, umaasang sisigaw ang matanda, at sasabihing kasinungalingan ang lahat. Ngunit ang kanyang lolo ay nanatiling nakatitig sa sahig. Ang kanyang mga kamay na nakahawak sa tungkod ay nanginginig ng labis at ang kanyang mukha ay nababalutan ng isang madilim na anino ng pagsisisi. Lolo, sabihin niyo po na hindi totoo ang sinasabi niya. Ang pagsamo ni Tere, ang kanyang boses ay halos pabulong na, puno ng isang hapdi na tila binibiyak ang kanyang puso. Patawarin mo ako, Teresita. Ang tanging lumabas sa mga labi ni Don Severino. Ang katahimikan na sumunod ay naging kasing talim ng 1,000 patalim. Ang bawat hininga sa loob ng mansyon ay tila tumigil. Ang pag-amin ni Don Severino ay tila isang hatol ng kamatayan para sa dangal ni Tere. Nakita niya ang paglapit ng mga pulis, ang malamig na kislap ng mga posas na inihahanda nila, at ang nanlilisik na mga mata ni Marco na tila handa ng dambahin ng kanyang anak. No! Huwag ninyong hawakan ng anak ko! Ang sigaw ni Tere habang pilit na umaatras, ngunit ang kanyang likod ay tumama na sa malamig na pader. Sa gitna ng kaguluhan, isang marahas na tunog ng pagbagsak ang nagpatigil sa lahat. Si Don Severino ay dahan-dahang bumagsak sa makinis na sahig. Ang kanyang tungkod ay lumikha ng isang huling tunog ng pagtama bago ito gumulong palayo. Ang matanda ay tila nawalan ng malay. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng kanyang buhok. Lolo! Ang sigaw ni Tere, ngunit bago pa man siya makalapit, naramdaman niya ang isang marahas na paghablot sa kanyang mga braso. Diyan ka lang, Teresita. Tapos na ang palabas mo. Ang bulong ni Marco sa kanyang tainga, ang amoy ng alak at puot ay tumatama sa kanyang mukha. Now, give me the child. Angelo is going with his real family. Habang pilit na kinukuha ni Marco ang sanggol mula sa kanyang mga braso, naramdaman ni Tere ang isang matinding dilim na dahan-dahang lumalamon sa kanyang paningin. Ang huling nakita niya ay ang mukha ni Gabriel na pilit na nakikipagbuno sa mga pulis upang maabot siya, at ang tunog ng umiiyak na si Angelo na dahan-dahang inilalayo sa kanya. Ito na ba ang katapusan ng kanyang muling pagsilang? Isang panaginip na gawa lamang sa buhangin na ngayon ay tinatangay na ng marahas na alon ng nakaraan? Tani.
Ang mga pader ng selda ay tila humihigpit sa bawat paghinga ni Teresita. Ang malamig na bakal ng rehas ay nagbibigay ng isang mapait na paalala ng kanyang bagong realidad. Ang amoy ng disinfectant at kawalan ng pag-asa ay bumabalot sa kanya, isang malayo at mas madilim na bersyon ng gasolinahang kanyang iniwan. Sa kanyang mga braso, ang dating yakap ng kanyang anak na si Angelo, ngayon ay pinalitan ng kawalan, isang puwang na kumikirot sa kanyang dibdib sa bawat tibok ng kanyang puso. Hindi nila magagawa ito, ang pabulong na sabi ni Tere sa hangin. Ang kanyang tinig ay halos hindi marinig sa loob ng makapal na pader ng kulungan. Tumingin siya sa kanyang mga kamay, ang mga kamay na dati ay nagluluto ng mainit na pagkain para sa kanyang minamahal, ang mga kamay na buong pagmamahal na nag-alaga sa kanyang anak. At ngayon ay tila walang silbi sa harap ng isang sistema na madaling manipula ng pera at kasinungalingan. Sa labas ng selda, sa isang pasilyo na tila walang katapusan, si Gabriel ay nakatayo sa harap ng isang pinto na may malaking letra ng warden. Ang kanyang mukha, na dati ay kalmado at matatag, ngayon ay puno ng pagkadismaya at determinasyon. Ang paghahabol niya sa mga opisyal ng pulisya at sa mga abogado ni Marco ay walang nagawa. Ang pinalabas na warrant ay tila mas makapangyarihan kaysa sa anumang katotohanan na kaya niyang ipakita. Napakabilis ng lahat, ang pabulong na sabi ni Gabriel sa sarili habang iniisip ang mabilis na pagkakakulong ni Tere. Ang mga dokumento na ipinakita ni Marco, ang pekeng birth certificate at ang alegasyon ng fraud ay sapat na upang makakuha ng pansamantalang kautusan. Alam niyang hindi ito magtatagal, ngunit sapat na ito upang mapaghiwalay si Tere at ang kanyang anak kahit pansamantala. Mr. Sarmiento, may mga utos po kaming sinusunod. Ang sagot ng warden, isang matipunong lalaki na tila sanay na sa ganitong mga sitwasyon. Ang mga ebidensyang ipinakita ay sapat na upang pansamantalang makulong ang akusado. Ang custody ng bata ay pansamantalang ibibigay sa legal na ama, si Mr. Marco Villarreal, hanggang sa matapos ang paglilitis. Ngunit iyon ay batay sa mga pekeng dokumento. Mayroon akong ebidensya na nagpapatunay na ang kasal nila ay hindi balido. Ang pagpupumilit ni Gabriel at ang tunay na ama ng bata ay hindi si Marco. Huwag kang mag-alala, Mr. Sarmiento. Hahawakan namin ang lahat ng yan. Ngunit sa ngayon, kailangan naming sundin ang utos. Ang mahinahong sagot ng warden bago tuluyang isara ang pinto sa harapan ni Gabriel. Sa loob ng kanyang selda, naramdaman ni Tere ang paglamig ng hangin. Ang kanyang mga mata ay napako sa kawalan. Tila ba hinahanap ang mukha ng kanyang anak sa bawat sulok ng madilim na silid. Naalala niya ang mga salita ni Marco. Hinding-hindi mo hahawakan ang anak ko. Ang mga salitang yon ay tila ngayon lamang nagkakaroon ng tunay na kahulugan. Naramdaman niya ang pagtulo ng isang mainit na likido sa kanyang pisngi. Hindi ito luha ng awa sa sarili, kundi luha ng determinasyon. Kung ang batas ay hindi gumana para sa kanya, kung ang katotohanan ay madaling baluktutin, kung gayon ay kailangan niyang lumaban sa paraang hindi nila inaasahan. Isang pamilyar na tinig ang narinig niya mula sa labas ng kanyang selda. Isang mahinang kalampag sa bakal, agad na napatingala si Tere. Sa maliit na siwang sa pinto, nakita niya ang isang anino na pamilyar sa kanya. Teresita, ang mahinang bulong mula sa labas. Ako ito, si Lola Idang. Ang matandang nagtitinda ng balot malapit sa gasolinahan, ang babaeng nagbigay sa kanya ng unang baso ng tubig noong gabing iyon. Ang saksi sa kanyang pinakamalaking kahinaan. Ang paglitaw ni Lola Idang sa isang lugar na hindi niya inaasahan ay nagbigay ng isang kislap ng pag-asa sa kanyang puso. Lola Idang, paano po kayo nakarating dito? Ang tanong ni Tere. Ang kanyang tinig ay puno ng pagtataka at pag-asa. May nakakita sa'yo, Apo.
May nakakita at nagbalita sa akin. Hindi ko kayang iwanan kang mag-isa sa dilim. Ang sagot ni Lola Idang. Hindi nila alam ang tunay na lakas mo. Ang alabok na tinapakan mo noon. Ang siyang magiging sandata mo ngayon. Dahan-dahang nagbigay si Lola Idang ng isang maliit na bagay kay Tere sa pamamagitan ng siwang sa pinto. Isang maliit na piraso ng tela na may nakatagong bagay sa loob. Ito ang tanging paraan para makontak mo si Gabriel. Mag-ingat ka, apo. Malaki ang laban na ito. Nang dahan-dahang maglaho ang anino ni Lola Idang, napahawak si Tere sa maliit na bagay na yon. Sa loob nito, isang maliit na SIM card ang nakatago. Isang SIM card na posibleng maging tulay niya pabalik sa kanyang anak at sa kanyang nawalang buhay. Sa gitna ng kawalan, sa gitna ng kadiliman ng selda, isang bagong plano ang nagsimulang mabuo sa isipan ni Teresita. Isang plano na hindi lamang para sa kanyang kalayaan, kundi para sa kinabukasan ng kanyang anak. Ang paglalakbay mula sa alabok ay hindi pa tapos. Ito ay nagsisimula pa lamang. Eko! Ang bawat segundong lumilipas sa loob ng malamig na selda ay tila isang patak ng asidong tumutunaw sa pasensya ni Teresita. Ang dilim ay hindi na niya kaaway. Ito ay naging saksi sa kanyang lihim na pagkilos. Gamit ang isang maliit na piraso ng plastik na iniabot ni Lola Idang, dahan-dahang binuksan ni Tere ang likuran ng kanyang lumang cellphone. Ang marahang paglapat ng SIM card sa lalagyan nito ay ang tanging hudyat na ang kanyang koneksyon sa mundo ay muling nabuhay. Gabriel, kailangan ninyong iligtas ang anak ko. Ang pabulong na pagsamo ni Tere nang sagutin ng kabilang linya ang kanyang tawag. Ang kanyang boses ay tila isang gasgas na plaka, puno ng pighati, ngunit may talim ng determinasyon. Hindi tumitigil ang yak ni Angelo sa panaginip ko. Alam kong hindi siya inaalagaan ng maayos ni Marco. Huwag kang mag-alala, Teresita. Nakahanap na kami ng butas sa mga dokumentong inilabas ni Marco. Ang sagot ni Gabriel. Ang boses nito ay may dalang katiyakan na tila isang liwanag sa dulo ng madilim na pasilyo. Ang birth certificate na ginamit niya, isang huwad na kopya na kinuha sa isang nasunog na archive sa probinsya. At ang sinasabi niyang hardinero, siya ang lihim na saksi na magpapatunay na si Don Severino ang tunay na ama ni Maria Teresa. Samantala, sa loob ng mansyon ng mga Villarreal, ang kapaligiran ay malayo sa kapayapaan. Ang iyak ng sanggol na si Angelo ay tila isang matulis na karayom na paulit-ulit na tumatagos sa bawat sulok ng bahay. Hindi ito naririnig ni Marco bilang isang tawag ng pagkalinga, kundi bilang isang nakakarinding ingay na sumisira sa kanyang selebrasyon. Bella, patahimikin mo nga ang batang iyan. Kanina pa yan nanggugulo. Ang singhal ni Marco habang marahas na ibinababa ang kanyang baso ng alak sa lamesang salamin. Ang tunog ng pagtama ng kristal ay tila isang babala ng kanyang nagliliyab na galit. I tried, Marco, pero ayaw niyang tumigil. He keeps looking for that woman. Ang sagot ni Bella, ang kanyang mukha ay puno ng pagkadismaya habang pilit na iniiwasan ang dumi ng bata sa kanyang mamahaling damit. Sana ay ibinigay na lang natin ito sa ampunan. He's just a liability now. Hindi pwede. Hanggat hawak natin ang batang ito, hawak natin ang leeg ng mga Alcaraz. Ang mapait na tugon ni Marco. Lumapit siya sa duyan at tinitigan ng sanggol nang may mga matang walang bahid ng pagmamahal. You are my golden ticket, Angelo. Your mother will crawl back to me, and when she does, I will make sure she loses everything, including her sanity. Ngunit sa gitna ng kanyang pagmamayabang, isang hindi inaasahang balita ang dumating. Ang mga tauhan ni Gabriel ay matagumpay na nakuha ang kustodya ng orihinal na diary ni Maria Teresa mula sa isang matandang simbahan sa Leyte. Sa loob ng mga pahinang iyon, nakatago ang katotohanan na hindi kayang burahin ng kahit anong pekeng dokumento. Nang mabalitaan ni Tere ang tungkol sa diary mula kay Gabriel, isang kakaibang lakas ang dumaloy sa kanyang mga ugat.
Ang bawat pangungutya ni Marco, ang bawat sampal ng tadhana, at ang lamig ng selda ay tila naging mitya ng isang apoy na hinding-hindi na mamamatay. Marco Villarreal, ang pabulong na wika ni Tere habang nakatitig sa maliit na siwang ng kanyang rehas. Inakala mong ang alabok na itinapon mo ay mananatiling nasa lupa. Ngunit ang alabok na ito ang siyang bubulag sa'yo sa oras ng iyong pagbagsak. Isang malakas na pagbukas ng pinto ng istasyon ng pulisya ang nagpagulantang sa lahat. Hindi ito isang simpleng bisita. Ito ay si Don Severino, na himalang nagising mula sa kanyang pagkakasakit. Nakatayo ng matuwid at hawak ang kanyang tungkod na may gintong agila. Ang kanyang pagdating ay tila isang pagyanig ng lupa, isang hudyat na ang huling labanan ay nagsisimula na. Palabasin ninyo ang aking apo. Ang utos ni Don Severino, ang boses niya ay tila isang hatol mula sa langit. At ihanda ninyo ang posas para sa tunay na kriminal. Sino ang tunay na nagmamay-ari ng katotohanan? At sa pagbuka ng mga pahina ng nakaraan, handa ba si Teresita na harapin ang huling sakripisyo upang tuluyang mabawi ang kanyang anak mula sa kuko ng mga Villarreal? Ang bawat hakbang ni Teresita sa marmol na sahig ng mansyon ng mga Villarreal ay tila isang matinding martilyo na nagpapaguho sa bawat pundasyon ng kasinungalingang itinayo ni Marco. Hindi na siya ang babaeng nakayuko sa gitna ng ulan. Ang kanyang tindig ay kasing tigas na ng mga haliging nara ng mansyong Alcaraz. Suot ang isang itim na terno na sumisimbolo sa pagluluksa ng kanyang lumang pagkatao. Hinarap ni Tere ang pinto ng silid kung saan naririnig niya ang mahinang iyak ni Angelo. Isang iyak na tila isang pagsamo ng isang anghel na pagod na sa pagluha. Sa likuran niya, ang presensya ni Don Severino at Gabriel ay tila dalawang matatag na pader na nagbibigay sa kanya ng lakas. Ang marahas na pagbukas ng pinto ay lumikha ng isang matunog na pagtama sa dingding na nagpatigil sa balisang pagkilos ni Marco sa loob. Ibigay mo sa akin ang anak ko, Marco. Ngayon din, ang boses ni Tere ay hindi sumisigaw. Ngunit ito ay may talim, na tila isang itak na handang humiwa sa hangin. Napatayo si Marco mula sa gilid ng kama. Hawak ang umiiyak na si Angelo. Ang kanyang mukha ay puno ng pawis at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa desperasyon. Hindi ka makakalapit, Tere. Isang hakbang mo pa. Tatawag ako ng media. Sasabihin ko sa kanilang lahat na ninanakawan niyo ako ng karapatan. Media? You mean the same media that is now watching the live broadcast of the original diary of Maria Teresa? Ang balam na singit ni Gabriel habang iniangat ang kanyang tablet. The truth is out, Marco. Ang sinasabi mong hardinero ay ang lolo ni Maria Teresa sa panig ng kanyang ina, ang lalaking tumulong sa kanya upang itago ang katotohanan mula sa galit ni Don Severino noon. Hindi siya ang ama. At ang DNA test na isinagawa namin sa ospital, it is 99.9% match with Don Severino. You lose. Marco, totally. Isang mapait na halakhak ang kumawala sa mga labi ni Marco. Isang tunog na tila isang nabasag na bote sa gitna ng kalsada. So what? Sa akin pa rin nakapangalan ng batang ito. I am the legal father. Dahan-dahang humakbang si Tere pasulong. Hindi siya natakot sa galit ni Marco. Tinitigan niya ang lalaking dati ay itinuring niyang mundo at doon ay nakita niya ang isang maliit at kaawa-awang nilalang. Legal father? Ang isang ama ay hindi ginagamit ang kanyang anak bilang panangga sa kanyang mga utang. Ang malamig na wika ni Tere. Ang isang ama ay hindi hinahayaang magutom at manghina ang kanyang sanggol dahil lamang sa sarili niyang pride. Look at him, Marco. He is pale. He is scared. And he is scared of you. Sa isang mabilis na pagkilos, dinaluhong ni Tere si Marco. Walang takot niyang inagaw ang kanyang anak. At sa pagkakataong ito, ang lakas ng isang ina ay nanaig sa lakas ng isang taksil. Nang makuha niya si Angelo, agad niyang naramdaman
Ang init ng katawan ng bata at ang pamilyar na amoy na tila isang gamot sa kanyang sugatang puso. "You're safe now, Angelo. Mommy is here." Ang pabulong na panata ni Tere habang hinahalikan ang noo ng sanggol. Kasabay ng pagyakap ni Tere sa kanyang anak ay ang pagpasok ng mga alagad ng batas sa silid. Ang malamig na kislap ng mga posas ay dahan-dahang pinaligiran ang mga kamay ni Marco. Ang tunog ng paglak ng bakal ay tila isang formal na pagwawakas sa kanyang paghahari. Sa labas ng silid, si Bella ay marahas ding inalalayan ng mga pulis. Ang kanyang mga sigaw ng pagprotesta ay unti-unting naglalaho sa pasilyo. "Teresita, patawarin mo ako." Ang huling pagsamo ni Marco habang kinakaladkad siya palabas. Tumingin si Tere kay Marco, hindi nang may puot, kundi nang may malalim na habag. "Patawad?" Ang patawad ay ibinibigay sa mga nagkamali, Marco. Pero ang ginawa mo ay isang serye ng mga desisyon. Ang alabok na binaliwala mo noon, ngayon ay siyang tuluyang naglibing sa iyong kasakiman. Nang tuluyang lisanin ng mga pulis ang mansyon, ang katahimikan ay muling bumalot sa paligid. Ngunit sa pagkakataong ito, ang katahimikan ay puno ng kapayapaan. Lumapit si Don Severino kay Tere at dahan-dahang hinaplos ang ulo ng kanyang apo sa tuhod. "Tayo na sa La Union, Teresita. Doon sisimulan natin ang buhay na nararapat para sa inyo." Ang banayad na wika ng matanda. Tumingin si Tere kay Gabriel na nakatayo sa may pintuan. Ang mga mata nito ay puno ng respeto at isang uri ng pagmamahal na tahimik ngunit totoo. Ang ngiting isinukli ni Gabriel ay tila isang pangako na hindi na siya muling mag-iisa sa anumang bagyo. Habang naglalakad si Tere palabas ng mansyon ng mga Villarreal, yakap-yakap ang kanyang anak. Ang bawat patak ng ulan sa labas ay tila hindi na hagupit, kundi isang basbas na naghuhugas sa lahat ng pait ng nakaraan. Ang sikat ng araw na dahan-dahang sumisilip sa pagitan ng mga ulap ay nagbibigay ng liwanag sa isang bagong landas. Isang landas kung saan ang alabok ay hindi na dumi, kundi ang pundasyon ng kanyang panibagong lakas. Ang bawat marahang paghalik ng dagat sa pinong puting buhangin ng La Union ay tila isang malumanay na bulong ng kalikasan, isang awit ng kapayapaan na pumapalit sa bawat hagupit ng ulan sa madilim na nakaraan ni Teresita. Ang sikat ng araw sa oras ng takip silim ay nagbibigay ng kulay kahel at ginto sa buong karagatan. Tila isang dambuhalang painting na nagpapahayag ng pagtatapos ng isang mahabang labanan at ang simula ng isang tahimik na bukas. Sa beranda ng kanilang bahay na yari sa puting bato at kahoy, nakaupo si Tere habang dahan-dahang idinuuyan sa kanyang mga bisig ang isang taong gulang na si Angelo. Ang bata ay malusog. May mga pisnging tila mga rosas at mga matangkasing ningning ng mga bituin. Ang bawat mahinang hagik-hik ng sanggol ay tila isang himala na paulit-ulit na nagpapagaling sa bawat sugat sa puso ni Tere. Hindi na siya ang babaeng nakayuko sa isang abandonadong gasolinahan. Siya ay isang ina na ang tanging batas na sinusunod ay ang pagmamahal. "You like the sunset, don't you, Angelo?" Ang pabulong na wika ni Tere, ang kanyang tinig ay puno ng lambing habang hinahalikan ang malambot na buhok ng anak. "Nakahanda na ang hapunan, senyorita. Don Severino is waiting at the table." Ang banayad na tinig ni Gabriel mula sa kanyang likuran. Lumingon si Tere at ngumiti. Isang tunay na ngiti na umaabot hanggang sa kanyang mga mata. Nakatayo si Gabriel, suot ang isang simpleng puting linen na damit. Ang kanyang anyo ay hindi na ang seryosong abogado na laging may hawak na folder, kundi isang lalaking natagpuan din ang sariling tahanan sa piling nila. Ang pagtitinginan nila ay hindi na kailangan ng mga mabulaklak na salita. Ang bawat katahimikan sa pagitan nila ay puno ng pangunawa at isang uri ng pag-ibig na hinog sa panahon at pagtitiis. Sa hapagkainan,
Si Don Severino ay masayang pinagmamasdan ang kanyang pamilya. Ang matanda ay tila muling binata. Ang kanyang bawat tawa ay may dalang tunay na ligaya na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Sa gitna ng pagkain ng arroz caldo, na ngayon ay inihahain na sa pinakamagandang porselana at puno ng masaganang sangkap, isang mahalagang pag-uusap ang naganap. Napatawad mo na ba sila, Apo? Ang tanong ni Don Severino. Ang kanyang mga mata ay puno ng kuryosidad at malasakit. Dahan-dahang inilapag ni Tere ang kanyang kutsara. Tumingin siya sa bintana kung saan ang huling sinag ng araw ay dahan-dahang naglalaho. Ang pagpapatawad po, Lolo, ay hindi para sa kanila. Ito ay para sa sarili ko at para kay Angelo. Hindi ko na gustong magdala ng bigat ng galit habang pinalalaki ko ang anak ko. Marco and Bella are now in a place where they have to face the consequences of their own choices. Sapat na po sa akin na alam kong ligtas kami rito. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Tere ang isang malalim na kapanatagan. Ang katarungan ay hindi lamang ang pagpapakulong sa mga nagkasala. Ito ay ang kakayahang bumangon mula sa putikan at bumuo ng isang buhay na hindi na kailanman madudungisan ng panlilinlang. Natutunan niya na ang tunay na yaman ay hindi ang milyong piso sa bangko, kundi ang yakap ng anak, ang suporta ng pamilya, at ang pagkakataong magmahal muli ng walang takot. Isang marahang paghawak sa kanyang kamay ang nagpabalik sa kanyang ulirat. Itinapat ni Gabriel ang kanyang palad sa ibabaw ng kamay ni Tere. Isang tahimik na pangako ng presensya at proteksyon. Hindi ka na muling mag-iisa sa gitna ng ulan, Teresita. Ang pabulong na wika ni Gabriel. Alam ko, Gabriel, dahil natutunan ko na ang alabok na itinapon nila ay hindi dumi, kundi ang matibay na pundasyon kung saan ko itinayo ang aking bagong mundo. Habang ang gabi ay dahan-dahang bumabalot sa La Union, ang tanging maririnig ay ang ritmo ng dagat at ang payapang paghinga ng pamilyang natagpuan ang kanilang katarungan sa ilalim ng mga bituin. Ang kwento ng batang iniwan sa gasolinahan ay natapos na, at ang kwento ng tagapagmanang nagpabagsak sa kasamaan at nagtayo ng kaharian ng pag-ibig ay magpapatuloy hanggang sa dulo ng panahon.